like, share and subscribe. My Master. Kabanata 771 hanggang 780. Ang sama ng loob ni Yuan Jinfeng. Sister Jinfeng, bakit ang aga mong nagdidilig ng mga bulaklak? Nakangiting sigaw niyang habang nakahiga sa gate. Si Yuan Jinfeng, na wala na sa isip, ay biglang narinig ang sigaw at ibinaba ang tekor. Pupunta talaga siya sa bahay ng kanyang lolo para kunin ang kanyang mga magulang para pag-usapan ang tungkol sa isang bagay pagkatapos ng kwento ni Jiaonan kahapon. Nakatawag siya sa kalahati at sinabi ng kanyang ina na babalik siya ngayong gabi, ngunit wala na iyon. Pagkatapos ay pumunta siya sa lumang bahay upang hanapin kagabi si Yang Yiyo, sa araw at maging sa gabi, ngunit. Pagkatapos makarinig ng ilang ingay, umuwi si Yuan Jinfeng na pulang-pula ang mukha. Siya ay nagkaroon. Nagdamdam kay Yang Yiyo sa kanyang puso. Ilang araw na siyang bumalik, ngunit hindi niya ito nakausap ng mag-isa sa loob ng ilang salita. 3 beses at 2 beses na niya itong hinanap sa silid ng ibang mga kapatid na babae. Dahil dito, si Yuan Jinfeng ay nagsimulang mag-isip ng ligaw. Hindi na ba siya mahal ni Yang Yiyo? Kung hindi, hindi siya pupunta para makita siya. Siguro, hindi na talaga siya mahal. Tama yan. Kung ikukumpara sa iba pa niyang kapatid na babae, wala siyang pamilya at walang pinag-aralan. Bukod dito, 6 na taon na ang nakalilipas, si Yang Yiyo ay muntik nang mapatay ng pamilya Hong sa isang minahan dahil pumunta siya sa Financial City para hanapin siya. Noong panahong iyon, nasangkot din ang isang malaking bituin na nagngangalang Sister May. Sa mata ng iba, Black Widow pa rin siya. Normal lang na walang pakialam si Yang Yiyo sa kanya. Nagsimulang isipin ito ni Yuan Jinfeng kagabi. Hindi siya nakatulog buong gabi. Pa-impulse siyang gumising ng madaling araw para diligan ang mga bulaklak. Siya ay absent-minded habang nagdidilig ng mga bulaklak, ngunit ang kanyang isip ay tumatakbo pa rin. Nagulat siya sa sigaw ni Yang Yiyo. Sa isang kisap mata, nakangiting nakahiga si Yang Yiyo sa gate. Hindi niya ba ako nakalimutan? Nanginginig si Yuan Jinfeng, sinabi sa kanyang puso, ngunit napaluha. Sa nakalipas na 6 na taon, walang araw na hindi niya ito namimiss. Siya rin ang una niyang tunay na lalaki. Sa mata ng iba, siya ay isang itim na byuda na naglipat ng 2 asawa, ngunit sa katunayan, si Yang Yiyo ang kanyang unang tunay na lalaki. Paanong hindi siya mamimiss? Nang makita ang malinaw na mga mata ni Yang Yiyo, alam ni Yuan Jinfeng na hindi niya ito nakalimutan. Hindi ba't napakaaga niyang pinuntahan? Sa kasamaang palad, hindi alam ni Yuan Jinfeng na dumating siyang nang napakaaga. Buong gabi siyang naglalakad kasama si Longyu Beauty at kakauwi lang. Kung alam niya, iniisip ko kung ano ang iisipin niya. Ngunit sa sandaling ito, sa wakas ay gumaan ang loob ni Yuan Jinfeng. Ito ay isang kahangahangang paraan ng pag-iisip ng isang babae. Noong nakaraan, puno pa rin siya ng mga random na pag-iisip, ngunit sa sandaling ito, nang makita ang totoong tao, itinapon niya ang lahat sa langit. Nakita ni Yang Yiyo si Yuan Jinfeng na umiiyak, ngunit natigilan siya at mabilis na tinulak ang pinto papasok. Anong problema ni Sister Jinfeng? Bakit ka umiiyak nang walang dahilan? Lumapit si Yang Yiyo at nagtanong. Mas mabuti pa kung hindi na lang siya nagtanong. Nang magtanong siya, lalo pang umiyak si Yuan Jinfeng at yamakap sa kanya at sinabing, ay. Akala ko ayaw mo na sa akin. Paano kaya iyon? Hindi ka ba pumunta sa bahay ng lolo mo para sunduin ang mga magulang mo kahapon? Maaliw na tanong ni Yang Yiyo. Umiiyak si Yuan Jinfeng at sinabing tinawagan niya ang kanyang mga magulang at babalik sila ngayon, kaya hindi na niya kailangan pang pumunta. Sinabi rin niya na 3 beses niyang hinanap si Yang Yiyo. Matapos marinig ito, mapait na ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, nagkamali ako. Hindi kita inalagaan. Nandito ako para bumawi sa iyo ngayon. Matapos maaliw si Yuan Jinfeng saglit, binuhat siya niyang at nagmadaling pumasok sa kwarto. Hindi siya inaantok sa mga sandaling ito, at masikip ang oras. Ayon sa oras, dapat bumalik ang lahat ngayon. Sa hapon, ipapakita niya ang Luofu Cave Heaven sa lahat ng tao sa Yunmen. May mga tumulong. Maya-maya, tumunog ang boses. Napakagandang umaga para kay Yang. Nang ang araw ay mataas na sa langit, binuksan ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Nakahiga sa kanya ang magandang babae sa kama na parang octopus. Gabi na. Ilang kababaihan ang darating kasama ang kanilang mga matatanda ngayong hapon. Iyon din ang araw na itinakda niya para sa mga bagong disipulo ng Yunmen nitong mga nakaraang taon upang magbigay-pugay sa ninuno at makilala siya, ang master ng Yunmen. Isang beses itong ipinagpaliban, at hindi na ito maaaring ipagpaliban ngayon. Tumayo siya, at nang matanggal ang kubrekama, nakita niya ang puting katawan ni Yuan Jinfeng, at sabik siyang bumangon muli. Napalunok siya ng laway at tuluyang napigil ang bumangon.
Na-hypnotize niya ang sarili sa kanyang puso, mas mahalaga ang negosyo, magkakaroon ng maraming pagkakataon sa hinaharap. Ayaw mo bang matulog sandali? Si Yuan Jinfeng ang nagising. Magkakaroon ng malaking seremonya sa hapon sa Yunmen. Hindi ako matutulog. Kailangan kong gumawa ng ilang paghahanda. Kapag bumalik ang iyong mga magulang, maaari mo silang isama. Hinalikan niya si Yuan Jinfeng sa noo habang nagsasalita. Well, alam ko. Sa sandaling ito, ang buhol sa puso ni Yuan Jinfeng ay natanggal, at siya ay tumugon ng mahina, na may saloobin ng isang maliit na babae. Nang umalis siya sa bahay ni Yuan Jinfeng, nasagasaan niya ang mga magulang ni Yuan Jinfeng pagkalabas niya. Medyo nahiya si Yang, at nagmamadaling binati, Tita Kuihua, Uncle Docheng. Kung tutusin, kahit sino ay magkakaroon ng ligaw na pag-iisip kapag lumabas sila sa bahay ng isang tao. Gayunpaman, ang kanyang mga alalahanin ay tila hindi kailangan. Nang makita ng mga magulang ni Yuan Jinfeng si Yang Yian, nag-alala muna sila sa kanya. Lalo na nang makita ni Miao Kuihua si Yang Yian, namula ang kanyang mga mata. Siya ay humakbang pasulong at hinawakan ang kamay ni Yang Yian at sinabing, magandang bata, mabuti akong bumalik. Buti na lang bumalik. Hindi mo alam kung gaano ka nag-aalala ang tiyahin mo sa mga nakaraang taon. Buti na lang nakabalik ka ngayon. Napaluha si Miao Kuihua habang nagsasalita. Si Yang Yian ang nagpagaling sa kanyang mga binti nang siya ay paralisado. Siya ay isang magsasaka. Si Miao Kuihua ay simple at mabait. Siya ay isang elder sa nayon na nakapanood ng paglaki ni Yang Yian mula noong siya ay bata pa. Talagang nagmamalasakit siya sa kanya. Pinakinggan ni Yang Yian ang bawat salita ni Miao Kuihua na puno ng kagalakan at pag-aalala, at talagang naantig ang kanyang puso, salamat sa iyong pag-aalala, ayos lang ako. Kumusta na kayo ni Uncle Docheng? Bagamat makikita sa isang sulyap na nasa mabuting kalusugan sina Miao Kuihua at Yuan Docheng, dapat na naroon pa rin ang tamang etiquette. Ang elixir na pinadalisay niya noon ay hindi nagkukulang sa pamilya ng bawat babae. Ang ilan sa kanila, tulad ni Miao Kuihua at Yuan Docheng, ay nakaligtaan ang edad ng paglinang ng tunay na sarili. Dahil hindi nila kayang linangin ang tunay na sarili, naisip ni Yang Yio na bigyan sila ng malusog na katawan, upang mabuhay man lang sila ng maayos sa kanilang pagtanda. Ngayon ay tila maganda ang epekto, at ang dalawa ay nasa mabuting kalooban. Napakabuti, nakabalik na si Yanzi, pumunta ka sa bahay ko ngayong gabi at makipag-inuman kasama si Tito. Sa wakas ay nagambala si Yuan Docheng at mabilis na sumagot, at napakasaya niyang makita si Yang Yio. Ang matanda ay marunong lamang uminom, umalis, umuwi at hayaan silang mag-usap ni Yanzi ng ilang salita. Pinandilatan ni Miao Kuihua si Yuan Docheng at itinaboy ito. Okay, sige, babalik ako sa bahay para uminom, hindi pa nga ako nakakailang sip-sip on the way, but the alcohol bug has started to act up. Dahil ang sakit ni Yuan Docheng ay pinagaling ni Yang Yio, at ininom niya ang elixir ni Yang Yio, ang kanyang kalusugan ay ilang beses nang mas mabuti kaysa sa kanyang mga kapantay. Siya ay isang alkohol sa buong buhay niya, at ngayon siya ay umiinom ng mas walang prinsipyo, nagsasalita tungkol sa alak sa lahat ng oras. Ngumiti si Yang Yio. Sa katunayan, naiinggit siya sa karakter ni Yuan Docheng. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay sa kanyang buhay. Noong bata pa siya, mayroon siyang Miao Kuihua na mamahala sa sambahayan. Noong matanda na siya, nagkaroon siya ng anak na babae na itinuturing na isang mayamang babae. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at inumin. Paborito niya ang pag-inom ng kaunting alak araw-araw. Nang maglaon, nakilala niya si Yang Yio, na nagbigay sa kanya ng mga damit at magandang katawan. Talagang namuhay siya ng masaya. Damn old man, nagmura si Miao Kuihua habang pinagmamasdan si Yuan Docheng na umalis. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yang Yio at nagtanong, hindi pa ba bumangon si Jinfeng, tama ba? Ahem, awkward na umubo si Yang Yio at namula habang bumubulong, hindi pa. Walang pakialam si Miao Kuihua at ngumiti, matagal ka nang itinuring ni auntie bilang isa sa amin, bakit nahihiya ka pa rin? Pagkatapos tumawa ng kakaiba, seryosong tinanong ni Miao Kuihua si Yang Yio, Yanzi, pinalaki kita mula pa noong bata ka, at isa kang mahusay na benefactor sa aking pamilya. Wala kaming masusuklian sa iyo. Tungkol sa kung ano ang nangyayari sa pagitan mo at ni Jinfeng, ikaw at ako ay lubos na sumusuporta dito. Kagabi, sinabi sa akin ni Jinfeng ang tungkol dito sa telepono. Bibigyan kita ng tiyak na sagot ngayon. Hanggat pareho kayong masaya ni Jinfeng, hindi kami tumututol sa anumang gagawin ninyo. Bagamat medyo nakakagulat na gusto mong magpakasal ng ilang asawa ng sabay-sabay, alam ko rin na hindi ka ordinaryo. Ang makamundong etiketa na ito ay talagang ginawa para makita ng mga pamilya ng iyong mga asawa.
Kung kaya mo, ibig sabihin may intensyon ka. Hindi ako tatutol. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Alam ko rin na magiging mabuti ka kay Jinfeng. Kaya lang, may isang bagay lang, hindi ko alam kung nararapat bang sabihin ito. Tita, nasabi mo na, ano pa ba ang hindi mo masabi? Sabihin mo lang, hanggat kaya ko, hinding-hindi ako tatanggi. Medyo hindi pa rin mapalagay si Yang Yiyo, iniisip kong ideological concept ba ni Tita Kuiwa na hindi niya maintindihan ang kanyang anak na ikakasal sa ibang babae. Miyaw. Saglit na nag-alinlangan si Kuiwa at medyo nahihiyang sinabi, kung ganoon ay sasabihin lang ni Tia. Sabi mo, seryoso ang mukha ni Yang Yiyo, ngunit talagang hindi siya mapalagay sa kanyang puso, natatakot na si Miao Kuiwa ay hilingin sa kanya na gumawa ng isang bagay na lalabag sa kanyang mga prinsipyo, at pagkatapos ay papayag ba siya o hindi. Kabanata 772, ano ang nangyari sa ipinangakong hukbo? Si Miao Kuiwa ay medyo napahiya, ngunit pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, hindi ka kailanman tinatrato ni Tia Yanzi bilang isang tagalabas, kaya ako ay prangka. Alam mo rin na nagsilang lang ako ng isang anak, si Jinfeng, para sa matandang pamilyang Yuan. Kahit na hindi sinabi ni Docheng, alam kong nakaramdam siya ng pait. Noong bata pa siya, hindi siya mahilig uminom. Ang dahilan ng kanyang pag-inom ay hindi ako nagsilang ng isang anak na lalaki para sa matandang pamilya Yuan. Sinabi ito ni Yanzi. Sa totoo lang, ang ibig sabihin ni Auntie ay, maaari bang magkaroon ng apelyidong Yuan ang isa sa mga anak ninyo ni Jinfeng sa hinaharap? Pagkatapos sabihin ito, si Miao Kuiwa ay tumingin kay Yang Yiyu ng may kaba. Si Yang Yiyu noon. Talagang natigilan sandali matapos marinig ito. Iniisip pa rin niya kung anong malaking bagay ang ilalabas ni Miao Kuiwa, at ito pala ang bagay na ito. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ito ay naiintindihan. Kung tutusin, malalim ang ugat ng pamana ng insenso sa Jiusho. Bagamat bagong siglo na, mayroon pa ring mga tradisyonal na konsepto sa kanayunan. Ang kahilingan ni Miao Kuiwa ay hindi labis, at hindi ito isang malaking bagay para kay Yang Yiyo. Kahit na siya ay isang ordinaryong tao, nakatanggap siya ng mas mataas na edukasyon at hindi magiging konserbatibo, hindi banggitin na siya ay isang magsasaka. Bukod, apelyido lang iyon ng bata, at hindi niya ibibigay ang bata. Ang dugong dadaloy pa rin ay sa kanya, kay Yang Yiyo. Naisip ni Yang Yiyo na normal lang at hindi naman sobra-sobra ang kahilingan ni Miao Kuiwa. Tuwang-tuwa siya na makuha ang suporta ng mga magulang ni Yuan Jinfeng at malutas ang problema ni Yuan Jinfeng. Tsaka nun issue pa rin ang issue ng pagkakaroon ng anak, at wala man lang pressure. Nakita ni Miao Kuiwa na walang sinabi si Yang Yiyo, at naisip niya na hindi masaya at galit si Yang Yiyo. Ayon sa kanyang konsepto, sa mga rural na lugar, mahirap talagang maging sobra-sobra ang kanyang kahilingan. Sa takot na ang kanyang kahilingan ay makakaapekto sa relasyon ng kanyang anak na si Jinfeng at Yang Yiyo, nagmamadali siyang sinabi, Yanzi. Kasasabi lang ni Auntie. Hindi namin ito pahihirapan. Okay lang, okay lang. Basta okay lang kayong dalawa ni Jinfeng, ayos lang. Sa isip ni Miao Kuiwa, matagal nang dinadala ng kanyang anak na babae ang reputasyon ng itim na byuda, na naging dahilan upang hindi niya maiangat ang kanyang ulo sa kanayunan. Wala man lang siyang planong magpakasal. Hindi naging madali para sa kanya na makilala si Yang Yiyo na nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Ayaw niyang malungkot ang kanyang anak. Kaya't nagmamadali niyang iwinagayway ang kanyang kamay, sa takot na magalit si Yang Yiyo. Hindi niya alam na napakagaan ni Yang Yiyo sa mga bagay na ito. Bumalik sa katinuan si Yang Yiyan at nalaman niyang nagkamali si Miao Kuiwa. Ngumiti siya at sinabing, Tita, masyado kang nag-aalala. Agree ako sa sinabi mo. Ito ay isang maliit na bagay. Anyway, pamilya naman tayong lahat. Walang problema ang magkaroon ng higit sa isang anak na may apelyidong Yuan. Kahit na, kung hindi mo sasabihin ngayon, I have this plan in the future. Sa hinaharap, kung talagang may anak kami ni Sister Jinfeng, hayaan ang bata na magkaroon ng apelyidong Yuan kasama si Sister Jinfeng. Biglang namula ang mga mata ni Miao Kuiwa, Yanzi. Mabuting anak, Auntie salamat. Kung gayon, maaari kong harapin ang mga ninuno ng pamilya Yuan pagkatapos kong mamatay. Tuwang-tuwa si Miao Kuiwa kaya bumagsak ang mga luha habang nagsasalita. Pagkatapos ay tinanggihan ni Yang Yiyan ang sigasig ni Miao Kuiwa na panatilihin ito para sa hapunan at umuwi. Pag-usapan natin ang isang maliit na episode. Pagka-uwi, dumiretso si Miao Kuiwa sa silid ng kanyang anak na si Yuan Jinfeng. Nang makita ang kanyang anak na natutulog pa rin sa kama, sinulyapan niya ang magulong kobre kama sa kabilang bahagi ng malaking kama at ngumiti sa kanyang puso. Sa oras na ito, tila may napansin si Yuan Jinfeng. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita ang kanyang ina na nakatayo sa harap ng bintana, nagulat siyang sinabi, Nay, bumalik ka na, at tatayo na sana habang nagsasalita. Well, bumalik lang kami ng papa mo at nakasalubong namin si Yanzi sa gate.
Jinfeng, huwag kang bumangon, humiga saglit, mataas ang tsansa ng pagbubuntis. Matulog sandali, magluluto si nanay, nakangiting sabi ni Miao Kuiwa. Yuan. Natigilan si Jinfeng nang marinig niyang nagsasalita ang kanyang ina. Nung una, hindi siya nagre-react, but then she thought about it and her face red. Hindi siya isang bagitong babae, paanong hindi niya maintindihan ang mga salita ng kanyang ina? Nay, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Si Yuan Jinfeng ay idiniin sa kama ng kanyang ina at mapang-akit na sinabi na may pulang mukha. Patay na babae, ako ay isang makaranasang tao, tama na makinig kay nanay, at sinasabi ko sa iyo, si Yanzi ay pumayag ngayon lang. Umiiling si Miao Kuiwa at sinabi sa kanyang anak ang tungkol sa pag-uusap nila ni Yang Yiyo. Si Yuan Jinfeng noon. Nabigla pagkatapos marinig ito. Naunawaan na niya ngayon na si Yang Yiyo ay tapat sa kanya. Tulad ng kanyang ina, kahit na nakita niya ang mundo sa labas ng mundo, siya ay isang tradisyonal na tao sa kanyang mga buto. Alam niya na maaaring hayaan ni Yang Yiyo na magkaroon ng apelyidong Yuan ang batang isinilang, na isang malaking sakripisyo. Siyempre, hindi pa rin namin alam kung nasaan ang bata, ngunit nagmamalasakit si Yuan Jinfeng sa ugali ni Yang Yiyo. Sapat na sa kanya ang pusong ito. Siya, lihim na sumumpa sa kanyang puso na hinding-hindi siya magdudulot ng gulo kay Yang Yiyo sa hinaharap. Sa kanyang mga kababaihan, siya ang magiging pinakamaalalahanin at walang problema. Tanghali na nang bumalik si Yang Yiyo sa lumang bahay. Pagkapasok, nalaman niyang si Zhao Nan ang unang bumalik, kasama ang kanyang ama na si Zhao Yuanxian at tiyuhin na si Zhao Yuancheng. Matapos makipaglaban kina Zhao Yuancheng at Zhao Wuling, si Zhao Yuancheng ay hindi nang ahas na ipagmalaki muli sa harap ni Yang Yiyo. Lalo na nitong mga nakaraang taon, ang ilan sa mga anak ng pamilya Zhao ay pumasok sa Yunmen para magsanay dahil sa relasyon ni Zhao Nan, at ang katayuan ng pamilya Zhao sa sinaunang martial arts world ay tumaas ng husto. Medyo nagkaroon na ito ng reputasyon bilang unang sinaunang martial arts world sa Yancheng. Para kay Yang Yiyo, ang manugang ng pamilya Zhao, ang kasalukuyang mga miyembro ng pamilya Zhao ay natural na nagsimula sa mga interes ng pamilya, at hindi nila napigilan ang pagkutsa sa kanya. Tanging ang mga sinaunang martial arts world na ito ang makakaunawa sa tunay na katakutan ng Yunmen. Sa pagkakataong ito nang umuwi si Zhao Nan, ang kanyang ama lamang na si Zhao Yuanxian ang naiisip niya, ngunit talagang gustong sumama ng kanyang tiyuhin na si Zhao Yuancheng. Simple lang ang dahilan. Ako ang iyong tiyuhin, at ikaw ay aking pamangkin. Ikaw, Zhao Nan, ang apple ng mata ng pamilya Zhao at ang pagmamalaki ng pamilya Zhao. Paano mo ikakasal si Yang Yiyo sa isang ordinaryong babae? Sa oras na iyon, si Zhao Yuancheng, ang tiyuhin, ay nagsabi ng matuwid sa bahay, hindi, bilang iyong tiyuhin, dapat akong tumayo at suportahan ka. Dapat mong tanungin si Yang Yiyo kung bakit gusto niyang ang apple of my Zhao families ay magpakasal sa ibang babae. Ginagawa ito. Nasaan ang mukha ng pamilya Zhao? Malinaw na naalala ni Zhao Nan na ito ang orihinal na mga salita ng kanyang tiyuhin. Pumunta siya kay Yang Yiyo para humingi ng paliwanag, ngunit mas alam ni Zhao Nan kung ano ang iniisip ng kanyang tiyuhin. Sa mga nakaraang taon, naabot niya ang bottleneck ng Huajin dahil sa tulong ng Yunmen Elixir. Sa pagkakataong ito, dumating siya para humingi ng benepisyo kay Yang Yiyo at tulungan siyang malagpasan ang bottleneck ng Huajin. Hindi nagkaimik si Zhao Nan tungkol sa tiyuhin na ito, ngunit gusto niyang makita kung paano niya susunod na parurusahan si Yang Yian. Pagkatapos lumakad ni Yang Yian sa bulwagan, saludo sana siya sa ama at tiyuhin ni Zhao Nan. Bagamat siya na ngayon ang master ng Yunmen, sila ay mga elder ni Zhao Nan, kaya kailangan ang mga etiketa na ito. Gayunpaman, nang makita ni Zhao Yuancheng si Yang Yian, hindi niya hinintay si Yang Yian na pumasok mula sa pintuan. Agad siyang tumayo at nakangiting sinabi, "Oh, pamangkin, 6 na taon na kitang hindi nakikita. Bilang tiyuhin, nag-aalala at nami-miss kita." Habang nagsasalita, ikinuyong niya ang kanyang mga kamao kay Yang Yian, na may nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha at isang tono na puno ng pambabala. Natigilan si Zhao Nan at nahiya sa makapal na balat ng tiyuhin na ito. Paano naman ang pangakong paparusahan siya? Ito ay isang tahasang pambabala, okay. Medyo napahiya si Zhao Nan, at naisip niya sa sarili, ang tiyuhin na ito ay katulad pa rin ng dati, tama ang hula niya sa kanyang puso, ngunit medyo nalungkot siya at nakakatawa. Si Zhao Yuanxian, na nakaupo sa tabi ni Zhao Nan, ay nakita ang kanyang nakatatandang kapatid na ganito, ang kanyang mukha ay naging itim, at siya ay nagmura sa kanyang puso, walang hiya, ito ang aking manugang, okay. Kilalang-kilala niya ang kanyang nakatatandang kapatid, at natural na alam na gusto ng kanyang nakatatandang kapatid na makakuha ng mga benepisyo mula kay Yang Yiyo. Bilang isang lehitimong biyenan, si Zhao Yuanxian ay hindi gustong mahuli. Siya ay isang tanga kung hindi niya gusto ang mga benepisyo. Alam din niya na si Yang Yiyo ay may hindi mabilang na mga kayamanan.
Minsan niyang hiniling sa kanyang anak na babae na kumuha ng mga elixir mula sa Yunmen, at iba pa. Ngunit tinanggihan siya ng kanyang anak na si Zhao Nan nang walang pag-aalinlangan. Dahil dito, pinagalitan din ni Zhao Yuanxian ang kanyang anak na babae dahil sa pagiging walang utang na loob na lobo. Ngayong ganito na siya, hindi ba niya makikilala ang pamilya Zhao kapag ikinasal na siya sa kinabukasan? Ngayon na sa wakas ay nakilala na niya ang kanyang manugang, alam din ni Zhao Yuanxian na si Yang Yiu ay bukas palad. Kung hindi ito makuha ng kanyang anak, tiyak na hindi magiging maramo si Yang Yiu, ang manugang na ito. Nang makitang nangunguna ang kanyang nakatatandang kapatid na si Zhao Yuancheng, hindi na makaupo si Zhao Yuanxian. Tumayo siya at itinulak ang kanyang nakatatandang kapatid, "Bamulong, kuya, mahiya ka. Ako ang biyenan. Si Yang Yiu ang aking manugang, okay. Ikalawang kapatid, ako ang pinuno ng pamilya Zhao, ang namamahala sa pamilya, ikaw ang namamahala sa ari-arian ng pamilya Zhao, at ang manugang ng aking pamangkin ay isang magsasaka, kaya natural na dapat kong harapin siya." Sinabi ni Zhao Yuancheng nang hindi namumula o humihingal. "Patunag mong wala akong cultivation. Huwag mong kalimutan, kapatid, nasa tuktok na ako ng Huajin." Si Zhao Yuanxian at ang kanyang nakatatandang kapatid ay nagkaroon ng away. Laging ganito sa pagitan ng dalawa. Ngunit namula si Zhao Nan. Kinamumuhian lang niya ang kanyang tiyuhin sa kanyang puso, ngunit sa isang kisap mata, ang kanyang sariling ama ay nakiisa rin. Sa pagtingin sa nakangiting ekspresyon ni Yang Yiu, hiniling ni Zhao Nan na makakita siya ng isang bitik sa lupa upang gumapang. Sobrang nakakahiya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap si Yang Yian sa dalawang biyenang ito, kaya natural na naiintindihan niya ang iniisip ng mga ito. Nang makitang malapit ng mag-away ang magkapatid, napangiti si Yang Yian sa kanyang puso at nakaisip ng ideya. Binaligtad niya ang dalawang spiritual peach na may kaakit-akit na amoy ng prutas sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, ang magkapatid na Zhao Yuanxian at Zhao Yuancheng ay tumigil sa pag-aaway, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kamay ni Yang Yian, halos maglaway. Ang Kabanata 773 ay umaakit ng mga tao mula sa buong sinaunang martial arts world. Ang lahat ng espiritual na bagay sa mundo ay may espiritual na enerhiya, o may pakiramdam ng pagkakaugnay, o may pakiramdam ng pangunawa. Sina Zhao Yuancheng at Zhao Yuanxian ay parehong namumukod-tangi sa mga sinaunang martial artist, at ang kanilang kakayahang pangunawa ay natural na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa lalong madaling panahon, inilabas ni Yang Yian ang spiritual peach, alam ng dalawa na ito ay talagang isang espiritual na bagay. Nagniningning ang kanilang mga mata at tinitigan nila ang espiritual na peach, at hindi na nila maalis ang tingin dito. Nang makita ang nanlalaking mata ng dalawang tao, paanong hindi makikita ni Yang Yian ang kanilang iniisip? Hindi siya nagsalita, ngunit bahagyang ngumiti at sinabing, ito ang dalawang espiritual na peach na makakatulong sa dalawang tiyuhin na malutas ang kasalukuyang problema sa bottleneck. Sana hindi tumanggi ang dalawang tito. Kung tutuusin, siya ang matanda ni Zhao Nan, at ang isa ay ang kanyang biyenan. Hindi maglakas loob si Yang Yian. "Paano ako mahihiya?" Nakangiting sabi ni Zhao Yuancheng, tila tumatanggi, ngunit pagkatapos niyang magsalita, isang espiritual na peach ang nasa kamay niya. Magiging hanggal siya sa pagiging magalang sa oras na ito. "Salamat, manugang, haha." Sa halip, bukas palad na tinanggap ni Zhao Yuanxian ang isa pang espiritual na peach mula kay Yang Yian. "Uncle, you are welcome. Ito ang regalo mula sa nakababatang henerasyon." Si Yang Yian ay napakagalang sa harap ng kanyang biyenan na si Zhao Yuanxian. Hindi siya nang ahas na maging walang galang sa kanyang biyenan dahil nasa paligid si Zhao Nan. Bukod dito, ang biyenang ito ay hindi kailanman naging hadlang sa kanyang relasyon kay Zhao Nan. Pagkatapos ilang magalang na pag-uusap, umupo si Yang Yian sa pangunahing upuan. Bilang Panginoong may lupa at Panginoon ng Yunmen, ang nakaraang magalang na pag-uusap ay itinuring na paggalang sa dalawang matatanda ng pamilya Zhao. Hindi siya magiging magalang kapag pinag-uusapan ang susunod na negosyo. Ito ay walang kinalaman sa seniority, ngunit ang tindig na dapat taglayin ng isang Supreme Master. Ganito rin ang kaso sa sinaunang martial arts world na may mahigpit na mga panuntunan, at ang pamilya Zhao ay hindi magsasabi ng anumang mali. Pagkatapos maupo ni Yang Yian, nagbuhos si Qiuyon ng tsaa para sa lahat. Pagkatapos humigop ni Yang Yian, sinabi niya kay Zhao Nan sa tabi niya, "Nanan, hanapin si Lu Hufa at ang iba pa para ayusin ang pulong." Ang lokasyon ay nasa plaza sa likod ng bundok. Tumanggo si Zhao Nan. Gaano siya katalino, paanong hindi niya maintindihan na si Yang Yian ay may dapat pag-usapan sa kanyang ama at sa iba pa, at nakakaabala lang para sa kanya na makinig. Naghanda na sina Li Dai at Chen Qibian para sa pulong ng Yunmen 3 araw na ang nakalipas. Pagkaalis ni Zhao Nan, ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Dalawang tiyuhin ko, malamang na ipinaliwanag ni Nanan ang sitwasyon natin.
Gusto rin marinig ng pamangkin ko ang mga opinyon ng pamilya Zhao ngayon. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Since naimbitahan ni Zhao Nan ang kanyang ama at tiyuhin, ibig sabihin ay pumayag ang pamilya Zhao sa kanyang kasal kasama ang ilang babae. Dahil nakarating sila at naipakita ang kanilang saloobin, natural na hindi siya maramo. Tiyak na gagawin niya ang dapat niyang gawin sa isang komprehensibong paraan, at ayaw niyang mapahiya si Zhao Nan. Siyempre, hindi lang si Zhao Nan, kundi pantay din ang pakikitungo sa ibang mga babae. Si Ouyang Yuking ay karaniwang makakagawa ng sarili niyang mga desisyon. Siya ay isang anak na babae lamang. Mahal na mahal ni Yang Yian ang anak ni Ouyang Yuking na si Xiao Tao Tao sa simula, at ganoon pa rin ito ngayon. Ituturing pa rin niya si Xiao Tao Tao bilang sarili niyang anak sa hinaharap. Ito ang pangako niya kay Ouyang Yuking, kaya nakapasa si Ouyang Yuking sa pagsusulit. Ang pangalawa ay ang pamilya ni Yuan Jinfeng. Iminungkahi ni Miao Kuihua na pangalanan ng bata na Yuan sa hinaharap. Pumayag naman si Yang Yian at inalagaan ito ng pamilya Yuan. Sa katunayan, naniniwala si Yang Yian na magkakasundo ang bawat pamilya, ngunit kulang sila sa pag-unawa sa mga magsasaka at interes, kaya handa si Yang Yian na damyugo ng husto. Nakaharap ngayon sa sinaunang martial arts world ng pamilya Zhao, siguradong haharapin ito ni Yang Yian. Alam ni Yang Yian kung ano ang pinakamahalaga sa sinaunang martial arts world, kaya tinanong niya ito ng diretso sa punto. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Yuancheng nang marinig niya si Yang Yian, at sinulyapan niya si Zhao Yuanxian. Nang sinesenyasan na niya si Zhao Yuanxian, ang biyenan ni Yang Yian, na magsalita, may mga yabag sa labas. Kuya, nakabalik na sina Sister Lin Huan at Sister Ning Ke. Lalabas ka ba para batiin sila? Ang nakababatang kapatid niyang si Yang Shanshan ang pumasok. Natigilan sandali si Yang Yian at nagtanong, sila. Ilang tao ang dumating? Nagsama-sama sina Sister Walking, Lin Huan, Ning Ke, at Bu Qingmei, at lahat sila ay nagdala ng mga tao. Kuya, ang pamilya ni Ning Ke ay isang sinaunang martial arts na pamilya, at may mga taga-emi. Matapos magsanay ng Taoismo sa mga taong ito, natutunan din ni Yang Shanshan ang tungkol sa sinaunang martial arts circle sa Earth. Sa kabaligtaran, si Yang Yian ay hindi masyadong malinaw. Hindi sinasabi na ang pamilya ni Dugu Walking ay isang sinaunang martial arts na pamilya. Pamilyar si Yang Yian sa mga magulang ni Lin Huan na nasa industriya ng pamamahala. Si Bu Qingmei ay ipinanganak sa kanayunan, ngunit hindi pa niya ito binisita, kaya hindi ito dapat maging malaking problema. Para naman sa pamilya ni Ning Ke, hindi pa nakapunta roon si Yang Yian, lalo pa siyang nakita. Narinig na lang niyang binanggit ni Ning Ke na parang may martial arts practice sa pamilya niya. Ang mga sinaunang martial artist ay walang espesyal, at sila ay wala sa kasalukuyang Yunmen. Ngunit dahil partikular na binanggit ng aking kapatid na babae ang mga tao mula sa MA, dapat mayroong ilang kwento sa loob. Hindi ko inasahan na ang mga tao sa pamilya ni Ning Ke ay talagang may koneksyon kay MA. And what a coincidence, nagsama-sama ang apat na pamilya. Tumayo si Yang Yiu at nagtanong, nasaan tayo? Nang makita ang mga disipulo ni Yunmen na nagtitipon sa plaza sa likod ng bundok, pumunta silang lahat sa plaza. Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Sa sinabi ng ate niya, tila may sadyang nagpapahirap sa kanya. Nasaan si Lola? Tanong ni Yang Yiu. Hindi na niya nakita si Lola simula nang pumasok siya. Ngayong ilang pamilya na ang dumiretso sa plaza sa likod ng bundok, maginhawa lang. Nakilala niya ang ilang bagong disipulo ng Yunmen at ilang pamilya ng kababaihan ngayon. Ang kanyang orihinal na intensyon ay magpakita ng ilang mga trick sa lahat. O para magpakitang gilas. Gusto niyang isama si Lola para pasayahin ito, para makita niya ang mga nagawa ng apo, at para mapasaya ang matandang babae. Sinala namin ni Lola si Xiao Manman sa tabi ng ilog. Ngayon ay sinasamahan ni Lola ang ilang pamilya upang bisitahin ang plaza. Paliwanag ni Yang Shanshan. Tumanggo si Yang Yiu upang ipakita na alam niya, at sinabi kina Zhao Yuanxian at Zhao Yuancheng, tatalakayin natin ang mga nakaraang bagay ng dalawang tiyuhin mamaya. Paano kung sundan mo ang iyong pamangkin upang lumahok sa aking seremonya ng Yunmen? Dapat nga, tumayo sina Zhao Yuanxian at Zhao Yuancheng. Sa kanilang mga mata, wala na ngayong aura si Yang Yiu, tulad ng isang ordinaryong tao. Lalo silang kumbinsido na ang kasalukuyang kakayahan ni Yang Yiu ay hindi maarok. Sa kanilang mga mata, naabot na ni Yang Yiu ang rurok ng sinaunang pagsasanay sa martial arts. Gayunpaman, hindi nila alam na si Yang Yiu ay nasa isang estado ng kumpletong pagkawala ng paglilinang. Siyempre, hindi sinabi ni Zhao Nan sa pamilya Zhao ang tungkol sa pansamantalang pagkawala ng kultibasyon ni Yang Yiu. Bilang karagdagan, maliban sa mga tao ng Yunmen, walang sinuman sa labas ng mundo ang nakakaalam na sina Yang Yiu at Yunmen ay talagang isang sekta ng paglilinang, at hindi sila kapantay ng sekta ng mga sinaunang martial artist.
Ilang tao ang lumabas sa lumang bahay ng Yunmen at nang makarating sila sa gate, nakita ni Yang Yiyu ang isang kakilala. Guro. Ang pangalawang disipulong si Wang Zongren ang tumakbo at sumaludo kay Yang Yiyu. Bumalik na si Aaron, ngumiti si Yang Yiyu at sinenyasan ng disipulo na huwag maging huli. Master, pasensya na po. Gusto kong pumunta ng mas maaga, ngunit gusto din ng aking ama at lolo, kaya ako ay nahuli ng ilang araw. Nahihiyang sabi ni Wang Zongren. Kay Yang Yiyu. Natuwa ang mukha at sinabi niya, nandito rin sina Tito Wang at Master Xuanji. Nasaan sila? Iginagalang ni Yang Yiyu ang ama ni Wang Zongren na si Wang Masheng dahil siya ang kasama sa buhay at kamatayan ng kanyang ama. Si Master Wang Xuanji ay isang taong sinasamba sa pinakamisteryosong Shenlongtan sa Jiuzhou, ngunit naging malapit siyang kaibigan ni Yang Yiyu at sila ay nasa parehong pahina. Ang pakikipag-ugnayan kay Zhao Nan ay ginawa dahil si Wang Xuanji ay mahigpit na sinuportahan at pinigilan ang matandang patriarch ng pamilyang Ye. Kung pag-uusapan, ang pamilya Wang ang pinakamalapit na pamilya kay Yang Yiyu. Ako na ang magdadrive ng sasakyan at manggana sa daan. Nasa likod sila ng kotse. Malapit na silang makarating dito. Andito na sila, tumingin si Wang Zongren sa pinuno ng nayon habang nagsasalita. Oo naman, dahan-daang dumating ang isang itim na business car. Yanzi, dahil dumating na si Senior Wang, sabay na tayong batiin siya. Sabi ni Zhao Yuancheng. Si Wang Xuanji ay may mataas na seniority sa sinaunang martial arts world, kaya natural na hindi siya pinangarap ni Zhao Yuancheng at ng kanyang mga kaibigan na pabayaan siya. Sa oras na ito, ngumiti si Wang Zongren at sinabing, Tito Zhao, ang matandang lalaki ng pamilya Zhao ay nasa sasakyan din, kasama ang aking lolo sa tuhod. Narito rin ang aking ama, natigilan si Zhao Yuancheng at bamulong, hindi ba sinabi ng matanda na hindi siya pupunta? Dahil si Senior Wang, ang panganay na kapatid, ay lumitaw sa Yancheng, makatuwiran na huwag pumunta ang matanda. Sabi ni Zhao Yuanxian. Natigilan si Zhao Yuancheng at natauhan. Agad niyang naunawaan na ang matchmaker ng kasal ni Yang Yiyan at Zhao Nan ay si Wang Xuanji at ang matanda. Hindi nakakagulat na maaaring dumating ang matanda nang dumating si Wang Xuanji. Sa kabaligtaran, si Yang Yiyan ay medyo nalilito. Hindi niya inaasahan na babalik ang lolo ni Zhao Nan na si Zhao Changsheng, ang tunay na pinuno ng pamilya Zhao. Ano man ang mangyari, ang mga matatanda ay hindi tagalabas, at lahat sila ay matatanda. Hindi nang ahas si Yang Yiyu na pabayaan sila at nagmamadaling naglakad patungo sa Shangwo. Sa oras na ito, ang kanyang apprentice na si Wang Zongren ay mabilis na sumunod sa kanya at bamulong, Guro, narinig ko mula sa aking lolo na maraming malalaking sekta sa sinaunang martial arts world at iba't ibang mundo, at maging ang mga sekta sa ibang bansa ay maaaring bumalik ngayon. Paano dapat tumugon ang ating mga Yunmen? Binagalan ni Yang Yiyu ang kanyang lakad nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na maaakit niya ang mga tao mula sa buong mundo ng sinaunang martial arts sa pamamagitan ng pagdaraos ng Yunmen Grand Hall. Kabanata 774, determinadong kumapit sa isang tao. Ang mga sinaunang martial arts forces ay dumating sa Yunmen, at si Yang Yiyan ay nag-isip na tiyak na narito sila upang makakuha ng impormasyon. Kung tutuusin, napakaraming tao ang nawala sa Qiangbei Secret Land noong taong iyon, at ngayon ay siya na lang ang nakabalik, na sadyang kakaiba sa mata ng mga tagalabas. Sa mga nawala sa taong iyon, lahat sila ang pinakamalakas sa iba't ibang puwersa at henyo ng sekta. Halimbawa, ang matandang lalaki ng Kunlun na nagbabantay sa daanan ng bundok at dagat, at ang mga matandang halimaw, ay nasa virtual na kaharian, at sila ay itinuturing na mga nangungunang pag-iral sa sinaunang martial arts sa Earth. Nariyan din ang henyong si Zhang Kangren ng Kunlun, na kandidato para sa magiging punong guro ng Kunlun. Ang iba pa ay si Mei Xing ng MA, kapatid ni Mei Jia, ang munting monghe na si Lao Fan ng Shaolin, ang henyo na si Hu Xianer ng Northeast Hu family, at iba pa. Ang mga taong ito ay masasabing lahat ng mga natatanging henyo sa modernong sinaunang martial arts world ng Jiuzhou. Gayunpaman, dahil sa isang aksidente sa Qiangbei Secret Land ang lahat ng taong ito ay tuluyang nawala, nakatumbas ng pag-alis ng higit sa kalahati ng diwa ng sinaunang martial arts world sa Earth. Ito ay ang malaking sigla na nasugatan, at ito ay magiging kakaiba kung ang mga puwersang ito ay hindi nababalisa. Normal para sa lahat na pumunta sa bahay ni Yang Yiyan pagkatapos malaman na nakabalik na siya. Kung tutuusin, kahit na siya iyon, pupunta siya upang itanong kung saan nagpunta ang iba, kung nakita niya sila, at kung sila ay buhay o patay na. Sana hindi nila ako guluhin ngayon. Sinabi ni Yang Yiyu na may singkit na mga mata, at pagkatapos ay sinabi sa pangalawang disipulo, Aaron, ngayon ay mas mahalagang araw para sa master at ng iyong mga asawa upang pag-usapan ang kasal kaysa sa seremonya ng Yunmen. Matanda na si Lola at hindi na makayanan ang pagpapasigla. Dahil ang iba't ibang puwersa ay dumating sa ating teritoryo sa Yunmen ngayon, sila ay mga bisita, ngunit kung sino man ang manggahas na gumawa ng gulo ngayon, papatayin mo silang lahat para sa iyong Panginoon.
Gayunpaman, kailangan nating harapin ang mga potensyal na krisis sa mga bundok at dagat sa hinaharap. Bilang nag-iisang sekta ng paglilinang sa lupa, ang ating Yunmen ay palaging kailangang pasanin ang ilang mga responsibilidad, at sa malaut madali ay pag-isahin natin ang lahat ng puwersa sa lupa. Simple lang. Kung may puwersa o taong nanggugulo ngayon, patayin mo na lang sila para sa iyong amo, at matuto sa mga martial arts drama, pag-isahin ang mundo, hayaan ang Yunmen na dominahin ang martial arts world, at kontrolin ang sinaunang martial arts world. Natigilan si Wang Zongren nang marinig niya ito, ngunit ang mga salita ng kanyang amo ay nagpakulo ng kanyang dugo. Guro, makatiyak ka, ipaubaya mo sa akin ang lahat ng ito. Isa na akong Jindan cultivator ngayon. Wala ako sa mundo ng Shanghai Realm kung saan napakaraming cultivator, ngunit sa Earth, kaya kong sugpuin ang buong mundo ng sinaunang martial arts ng mag-isa. Hehe, bagamat si Wang Zongren ang naging pinakatapat sa tatlong magkakapatid pagkatapos sambahin si Yang Yiu bilang kanyang Panginoon, siya ay binata pa rin kung tutuusin. Nang marinig niya ang mga salita ng master ng pag-iisa sa mundo ng martial arts, pakiramdam niya ay lulutang siya. Mabuti na mayroon kang impormasyon, ngunit tandaan, hindi mo dapat maliitin ang kalaban. Kailangan mong gawin ang lahat upang tretuhin ang kalaban anumang oras, at tayong mga magsasaka ay dapat palaging humanga. Ang ating bayan na Earth ay malayo sa pagiging simple ng tila sa ibabaw, kaya hindi ka maaaring tumaob sa kanal. Ito ay hindi lamang para sa mga sinaunang martial artist, ngunit marahil ay may iba pang mga nilalang sa hinaharap. Hindi nakalimutan ni Yang Yiu ang haka-haka ng kanyang amo na si Yun Changxi. Ayon sa matandang lalaki, ang pagkakaroon ng mga prehistoric species tulad ng Daor at Howdudu sa Earth, at ang katotohanan na ang kanyang immortal na katawan ay nahulog, ngunit dinala sa Earth ng Chen Kun Pot, ay sapat na upang ipakita na ang Earth ay hindi pangkaraniwan, at dapat tayong maging mapagbantay at masindak sa lahat ng bagay sa Earth. Naiintindihan ko, guro, mangyaring makatiyak. Nakita ni Wang Zongren na seryoso si Master Yang Yian, ngunit naalala rin niya ito sa kanyang puso. Tumango si Yang Yian at sinabing, "Tara na, bumaba na sila ng kotse." Yian, laging tinatawag ni Wang Masheng ang pangalan ni Yang Yian, at sumigaw siya ng may pulang mata pagkababa niya ng kotse. Siya at ang ama ni Yang Yian ay magkakasama sa buhay at kamatayan, at itinuring niya si Yang Yian bilang kanyang sariling anak. Uncle Wang, lumapit si Yang Yian para saludo kay Wang Masheng. Magandang bata, mabuti na bumalik, mabuti na bumalik. Hinawakan ni Wang Masheng ang mga kamay ni Yang Yian at tuwang-tuwa siya. Siya ay labis na nag-aalala sa paglipas ng mga taon. Ang lihim na lupain ng Qiangbei ay gumuho. Sinundan siya ng biolohikal na anak ni Yang Yian na si Wang Zongren noon. Upang sabihin ang totoo, ginamit ni Wang Masheng ang lahat ng koneksyon na magagamit niya sa mga nakaraang taon, at halos hinanap ang buong Northeast, ngunit wala siyang nakita sa nakalipas na 6 na taon, at wala siyang nakitang kahit isang palatandaan. Masasabing pagod na si Wang Masheng sa paglipas ng mga taon. Dahil alam niyang bumalik si Wang Masheng ilang araw na ang nakalipas, gumaan ang loob niya. Nang walang matagpuan, si Wang Xuanji, ang pangalawang lolo ng pamilyang Wang, ang higit na nakahinga ng maluwag. Sinabi niya sa pamilya Wang na huwag mag-alala. Daan-daang tao ang nawala sa Qiangbei Mountain, at walang natagpo ang buhay. Maging ang mga bangkay ay hindi natagpuan. Ito ang pinakamagandang balita. Bukod dito, magiging maayos si Wang Zongren kay Yang Yiu. Sa mga mata ni Wang Xuanji, si Yang Yiu ay isang taong napakaswerte. Ngayong muli silang nagkita, naisip ni Wang Masheng na totoo ito. Salamat, Tiu Wang, sa iyong pag-aalala. Matapos makipag-usap kay Wang Masheng para sa ilang salita, nakita ni Yang Yiu sina Wang Xuanji at Zhao Changsheng na bumaba sa kotse, at hindi siya nang ahas na magpabeya at lumakad para batiin sila. Kumusta, matandang lalaki, kumusta, lolo? Matalik na magkaibigan sina Yang Yiu at Wang Xuanji, ngunit tapat niyang binati si Zhao Changsheng. Siya ang lolo ni Zhao Nan. Haha, buti naman nakabalik na yon. Alam ko na kahit sino ay maaaring magkaroon ng problema sa paglalakbay sa Qiangbei Secret Land, ngunit hindi mo gagawin. Nakangiting tumingin si Wang Xuanji kay Yang Yiu, at nagniningning ang kanyang mga mata. Tumingin si Yang Yian sa mga mata ni Wang Xuanji, at biglang may naisip na kakaiba. Ang matandang ito ay higit pa sa kung ano ang hitsura niya sa ibabaw. Matapos ang 6 na taong hindi pagkikita, ang paglilinang ni Wang Xuanji sa mga mata ni Yang Yian ay umabot na sa virtual realm. Ito ang pinakamataas na kaharian ng sinaunang martial arts, na katumbas ng pagkakaroon ng Golden Elixir. Gayunpaman, hindi siya nakaligtas sa makalangit na kapigatian at maaari lamang ituring na parang gininto ang Elixir Realm. Ngunit gayunpaman, ito ay kapansin-pansin na. Kung hindi mo alam na ito ang lupa na may manipis na espiritual na enerhiya, hindi madali para kay Wang Xuanji na maabot ang virtual realm sa loob lamang ng 6 na taon.
Binabati kita, matandang lalaki, ang pagpasok sa virtual na kaharian ay nangangahulugan na ikaw ay isang lupaing walang kamatayan. Naikuyom ni Yang Yian ang kanyang mga kamao at ngumiti para batiin si Wang Xuanji. Sa mundo ng bundok at dagat, walang kabuluhan ang pagtatanim ni Wang Xuanji, ngunit sa lupa, siya ay talagang isang lupain na walang kamatayan. Hahaha ang talas ng mata mo. Ang aking paglilinang ay wala sa harap mo. Nagkataon lang. Mahinhin na sabi ni Wang Xuanji, ngunit maganda ang mood niya sa kanyang pagtawa. Ano? Old Wang, nakapasok ka na sa Void Realm. Sa oras na ito, si Zhao Changsheng, na nakatayo sa isang tabi, ay talagang nabigla. Natural na alam niya ang tungkol sa Ancient Martial Arts Void Realm. Tiningnan niya si Wang Xuanji na may kawalang paniwala at matinding inggit. Changsheng, hindi na kailangang inggit sa akin. Ang pagkakaroon ng ganoong apo, ang kayamanan ng iyong pamilya Zhao, labis din akong naiinggit sa iyo, matanda. Tumingin si Wang Xuanji kay Zhao Changsheng na may malalim na ekspresyon, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yiu. Zhao Changsheng ay hindi isang hanggal na tao. Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Wang Xuanji. Ang pagkakataon ng kanilang pamilyang Zhao ay nasa Yang Yiu, at tila hanggat ang pamilya Zhao ay nananatili kay Yang Yiu sa hinaharap, tila hindi imposible para kay Zhao Changsheng na makapasok sa Void Realm sa hinaharap. Zhao Changsheng. Pinag-isipan ito, at ito ay totoo. Walang nakakakita na si Wang Xuanji ay nakapasok sa Void Realm, ngunit sa sandaling si Yang Yiu ay nagkita, agad niyang isiniwalat na si Wang Xuanji ay pumasok sa Void Realm. Hindi ba ito nangangahulugan na si Yang Yiu ay mas makapangyarihan kaysa kay Wang Xuanji? Sa sandaling ito, hindi maramdaman ni Zhao Changsheng ang kahit katiting na hininga kay Yang Yian, na walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Lalo pa, mas iniisip ni Zhao Changsheng na ang pagtatanim ni Yang Yian ay hindi na maarok, at si Yang Yian ay may kukumpara sa mga matatandang ito noon. Ngayong 6 na taon na niya itong hindi nakita, at nakabalik siya ng ligtas pagkatapos ng 6 na taong pagkawala, iisipin ng sino man na si Yang Yian ay malamang na nagkaroon ng magandang pagkakataon sa nakalipas na 6 na taon. Walang bakas ng hininga sa kanyang katawan, na tanda ng pagbabalik sa kalikasan sa mga mata ni Zhao Changsheng. Lalo pa, mas iniisip niya na malalim na ngayon ang paglilinang ni Yang Yian. Hindi nakakagulat na sinabi ni Wang Xuanji, at halos sabihin na ako, si Wang Xuanji, ay nagseselo sa iyo, Zhao Changsheng. Hawakan ng mahigpit si Yang Yian, hindi ba madali para sa iyo, Zhao Changsheng, na makapasok sa virtual realm? Sa pag-iisip nito, may ideya si Zhao Changsheng sa kanyang isipan. Nang tumingin siya kay Yang Yian, puno siya ng mapagmahal ng ngiti ng isang elder. Ang paglalaro ng emosyonal na card ang pinakaangkop para sa kanya sa oras na ito. Yian, buti naman nakabalik ka na. Inaasahan na ni Lolo ang pagpapakasal ninyo ni Nanen para magkaroon ako ng apo. Sinusuportahan ka ni Lolo sa lahat ng ginagawa mo. Si Zhao Changsheng ay halos nang bobola. Dahil dito ay labis na nababalisa si Zhao Yuancheng sa gilid. Siya ay may plano sa isip, iniisip ang tungkol sa pagpiga ng ilang magagandang bagay mula kay Yang Yian. Ang mga espiritual na peach sa kamay ni Yang Yian lamang ay talagang magagandang bagay, at dapat niyang pisilin pa ang mga ito. Ngunit nang marinig ang tono ng kanyang ama na si Zhao Changsheng na gustong bayaran ito, hindi napigilan ni Zhao Yuancheng na sabihin, Itay, malaking bagay ang kasal ng ating Nanan at Yanzi. Sa pagkakataong ito, dapat itong planuhin ng ating Zhao family. Ha, umalis ka na, pamilya tayo lahat. Sa teritoryo ng Yunmen, makinig ka lang kay Yian, at huwag mo akong masyadong kausapin. Si Zhao Changsheng ay matanda at matalino, at nagpasya siyang hawakan ang hita ni Yang Yian. Naniwala siya kay Wang Xuanji. Ang matandang ito ay kilala bilang isang banal na manghuhula, ngunit hindi siya kailanman nagkamali. Kabanata 775, walang makagagawa nito. Si Zhao Yuancheng ay sinampal ng kanyang matanda ng walang awa. Pakiramdam niya ay labis siyang nasaktan at nag-init ang kanyang mukha. Kung tutuusin, nasa 40 na siya. Nakakahiya namang nasa harap ng maraming tao. Pero, wala siyang init ng ulo. Si Zhao Changsheng ang kanyang ama. Si Zhao Yuanxian lang ang nakakakita na determinado ang matanda na kumapit kay Yang Yiu, ang kanyang manugang. Tuwang-tuwa siya at naisip niya, isang pagpapala ang magkaroon ng mabuting anak. Ang panganay na kapatid na lalaki ay namamahala sa pamilya sa hindi mabilang na taon. Ngayon ay tila oras na para lumiko ang kapalaran. Hindi nang ahas si Zhao Yuanxian na suwiin ang matanda sa oras na ito. Hindi siya umimik. Ang katahimikan ay ginintuang, na siyang pinakamahusay na pagpipilian. Hanggat nasa pamilya ang matanda, hindi pa nila ito gagawing desisyon. Ang pagsunod sa mga hakbang ng matanda ay ang pinakamahusay na patakaran. Galit na tiningnan ni Yang Yiu si Zhao Changsheng at binugbog si Zhao Yuancheng. Tuwang-tuwa siya sa puso niya. Nakikita niya ito. Si Zhao Changsheng ay nagpapahayag ng mabuting kalooban sa kanyang sarili.
Alam niya ito sa kanyang puso ngunit hindi niya ito sasabihin ng malakas, kaya't siya ay nagmadali at pinakiusapan ang matanda na kumalma. Pagkatapos ay sumangot ng malamig si Zhao Changsheng at sinabing huminahon siya para kay Yang Yiu, at walang sinuman sa pamilya Zhao ang pinayagang makialam sa kasal ni Yang Yiu at ng kanyang apo na si Zhao Nan. Ang pekeng kasal na ito ay personal nilang inayos ni Wang Xuanji, at walang sinuman ang pinayagang magtanong o mapahiya si Yang Yiu. Nakinig si Yang Yiu kay Zhao Changsheng at bumulong sa kanyang puso, kung tutuusin, isa siyang matandang soro. Siya ay may karanasan sa pakikitungo sa mga tao. Ang mga salitang ito ay hindi lamang naglabas ng mabuting kalooban sa kanyang sarili, ngunit hindi rin direktang nambobola kay Wang Xuanji. Pero sobrang saya niya sa puso niya. Tila ang pamilya Zhao ay makakapasa sa antas na ito nang walang anumang problema. Susunod, depende ito sa ugali ng pamilya Dugu Waking, Lin Huan, Bu Qingmei, Ning Ke, at iba pa. 4 na pamilya. Pagkatapos batiin ang isa't isa, pumunta sila sa liwasang bundok sa likod ng pamumuno ni Yang Yiu. Pagdating nila sa liwasang bundok sa likod, lahat ng mga disipulo ng Yunmen ay naruroon. Ngayon, sa pagsisikap ni Lu Zuoxi, Dugu Waking at iba pa, ang bilang ng mga disipulo ng Yunmen ay lumaki hanggang 500 sa mga nakaraang taon. Sa nakalipas na mga taon, maraming mga alagad na may mahusay na paglilinang ang nakakalat sa buong mundo, na pinapanatili ang seguridad ng ari-arian ng Yunqi International. Ang ilan ay dalubhasa sa paghahanap ng mga likas na kayamanan para sa Yunmen, at ang ilan ay nagpoprotekta sa kaligtasan ng ilang matataas na antas ng mga tao ng Yunqi International. Ngayon, ang Yunqi International ay kilala sa buong mundo at isang tunay na imperyo ng negosyo. Ang ilang mahahalagang high-level figure ay walang anumang cultivation, at hindi rin sila mula sa Yunmen, kaya natural na kailangan nilang protektahan. Pagkabalik ni Yang Yiu, binalak niyang makilala ang lahat ng bago at lumang disipulo ng Yunmen, kaya ginanap ang seremonya ng Yunmen ngayon. Pagkabalik ng ilang araw, maraming mga disipulong Yunmen ang hindi nakita si Yang Yiu, ang pinuno ng Yunmen na may hindi mabilang na mga alamat. Ang Back Mountain Square ay bagong itinayo. Ang orihinal na plaza ng Yun Village ay hindi angkop para sa mga disipulo na magsanay, at iba pa. Kaya't pinag-usapan at itinayo ni Lu Zuoxi at ng iba pa ang Back Mountain Square. Ang Back Mountain ay natural na bundok kung saan madalas tumira noon ang matandang diwata ng alak. Ito rin ang pangunahing bundok ng Yun Village. Hindi ito mataas o malaki, ngunit ito ang nag-iisang bundok na patungo sa kailaliman ng bundok. Nitong mga nakaraang taon, ang Yunmen ay nagtayo ng maraming attics at courtyard sa Back Mountain, para lamang upang mapadali ang kanyang paglilinang, madalas na ngayong nakatira si Lu Zuoxi sa likod ng bundok, na pinapalitan ng lumang diwata ng alak. Alam ni Yang Yiu na sinusubukan ni Lu Zuoxi na protektahan ang Yunmen, ngunit ngayon ay naabot na ng magkapatid na Lu ang rurok ng maagang yugto ng Jindan. Ang kanilang mga kaluluwa ay magkakasamang nabubuhay bilang isa, kaya ang kanilang paglilinang ay likas na mabilis. Bukod pa rito, matagal na silang nasa yugto ng Jindan, at ngayon ay bumabawi pa lamang sila sa kanilang antas ng paglilinang. Sa makatuwid, ang magkapatid na Lu ay hindi nakaranas ng kapigatian sa Jindan. Para sa iba pang mga tao sa Yunmen, lahat sila ay nasa yugto ng pagbuo ng pundasyon, at si Dugu Waking ang may pinakamataas na antas ng pagtatayo ng pundasyon, at malapit na siyang dumaan sa kapigatian. Upang makamit ang yugto ng Jindan. Ang plano ni Yang Yiu sa pagkakataong ito ay hayaan ang mga disipulo ng Yunmen na maabot ang huling yugto ng pagtatayo ng pundasyon, at ang lahat ng mga disipulo ay pumasok sa yugto ng Jindan. At ang seremonya ng Yunmen ngayon ay may pambihirang kahalagahan. Ang pagpapakita ng Luofu Cave Heaven sa harap ng iba ay isa sa mga layunin. Sa totoo lang, ito rin ang unang pagkakataon ni Yang Yiu na pumunta sa plaza sa likod ng bundok. Nang makita ang daan-daang mga disipulong Yunmen na nagtipon sa plaza, talagang nasasabik siya. Ang Yunmen na itinatag noong taong iyon ay sa wakas ay lumago sa isang tiyak na sukat. Gayunpaman, alam niya na ang lahat ng ito ay pagsisikap ni Lu Zuoxi at ng iba pa, at lalo siyang nakonsensya sa kanila. Pagkatapos tumuntong sa plaza, nakita ni Yang Yiu mula sa malayo ang isang puting jade statue na halos 3 metro ang taas, na eksaktong kapareho ng isa sa matandang master na si Yun Changxi sa lumang bahay. Iyon ang estatwa ng matandang si Yun Changxi. Nang inukit ni Yang Yiu ang estatwa ng matanda, sinabi niya sa lahat na ito ang estatwa ng nagtatag ng Yunmen. Ngayon ay tila maganda ang kanilang ginawa. Nakita ni Chen Qibian si Yang Yiu at ang iba pa na lumalapit at nagmamadaling lumapit, Master. Sino ang handicraft ng ninuno na rebulto, Lao Chen? Tanong ni Yang Yiu habang nakatingin sa rebulto. Guro, ito mismo ang inukit ni Lu Hufa. Ang iba sa amin ay walang ganoong kasanayan. Kinailangan ni Lu Hufa ng 7 araw at 7 gabi ang pag-ukit nito. Nakikita ko na ito ay eksaktong kapareho ng estatwa ng ninuno na inukit mo sa lumang bahay, at lahat sila ay parang buhay.
Nang magsalita si Chen Qibian tungkol kay Lu Zuoxi, ang kanyang mga salita ay puno ng paghanga. Tumanggaw si Yang Yiyo at nahulaan na niya na trabaho iyon ni Lu Zuoxi o ng mga kapatid na babae ni Lu. Lalo niyang hinangaan ang magkapatid na Lu. Mabuti naman, nagsumikap ka sa paglipas ng mga taon. Tinapik ni Yang Yiyo si Chen Qibian at sinabing, alam talaga niya sa kanyang puso na si Chen Qibian ay abala sa pagtakbo at pag-aalaga sa kulay ng general manager sa labas ng Yunmen. Ito ang pinakamahirap, ngunit wala siyang pinagsisisihan. Master. Namula ang mga mata ni Chen Qibian nang marinig niya ang paninindigan ni Yang Yiyo. Siya ay talagang nagdusa sa mga taong ito dahil sa kanyang abala sa pagtakbo para sa Yunmen, ngunit ngayon ang mga salita ni Yang Yiyo, ang pagod at sakit sa kanyang puso ay agad na nawala. Sige, huwag na tayong magpanggap. May babayaran ako sa iyo mamaya. Dapat mong pagbutihin ang iyong paglilinang. Sa hinaharap, dadalhin kita upang makita ang totoong mundo ng mga magsasaka. Alam ni Yang Yiyo na si Chen Qibian ay ang uri ng martial arts fanatic na hindi sumuko sa paghahangad ng cultivation at lakas, kaya nangako siya sa kanya. Salamat sa iyong pag-aalala, guro. Gagawin ni Qibian ang kanyang makakaya para sa Yunmen. Tuwang-tuwa si Chen Qibian kaya nanginginig siya. Alam na alam niya kung anong uri ng tao si Yang Yiyan at kung ano ang aidudulot ng kanyang pangako sa kanya. Hindi kailangang maging magalang. Nasaan ang lola ko? Tanong ni Yang Yiyan. Ang matandang babae ay kasama ang mga bisita sa pavilion sa plaza. Nag-alinlangan si Chen Qibian nang sabihin niya ito, na para bang may sasabihin siya. Sumimangot si Yang Yiyan at sinabing, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Napatingin si Chen Qibian sa pavilion sa plaza at sinabing, ang pamilya ni Master Ning Ke ay tila hindi nasisiyahan. Simula nang dumating siya sa Yunmen, pinag-uusapan siya ng mga tao. Maging ang matandang babae ay galit na galit. Napagitna si Miss Ning Ke at mukhang nahihiya. Pinandilatan siya ni Yang Yiyan at malamig na ngumuso, tara na at tingnan natin. Sobrang lamig na ng boses niya. Kahit sino ka man, hindi mo matingnan ang mukha ng lola mo, kahit sino ka pa. Nang marinig ni Yang Yiyan na sinabi ni Chen Qibian na ang pamilya ni Ning Ke ay talagang nagpagalit sa kanyang lola, agad siyang nagalit. Diretso siyang naglakad patungo sa pavilion sa plaza. Gusto niyang makita kung sino ang nang-ahas na magpakita ng sama ng loob sa kanyang lola. Lumakad palayo si Yang Yiyo nang hindi pinapansin si Wang Xuanji at ang iba pang nasa likuran niya. Nagkatinginan sina Wang Xuanji at Zhao Changsheng at naramdaman ang lamig na nagmumula kay Yang Yiyo, ngunit hindi sila masyadong nagtanong at sumunod kay Yang Yiyo. Naabutan ni Wang Zongren si Chen Qibian sa oras na ito at nagtanong, Tito Chen, anong problema? Bakit biglang nagalit ang amo ko? Si Master Eren pala. Abala ako sa pakikipag-usap sa Sect Master at hindi kita nakita. Narinig ko mula sa Sect Master na nakabalik na si Master Eren. Binabati kita, ngunit ito ay wala. Kaya lang may mga taga-MA sa mga pumunta sa bahay ni Miss Ning Ke this time. Mukhang hindi sila nasisiyahan sa kasal ng Sect Master at nagalit ang matandang babae. Sinabi ni Chen Qibian kay Wang Zongren habang nagsasalita siya, at pagkatapos ay binati si Wang Xuanji at ang iba pa isa-isa. Nang mabalitaan nilang taga-MA iyon, nagulat din sila. Ang ilang mga pangunahing sekta sa sinaunang martial arts world ay pinakamataas, at sila ay talagang hindi maihahambing sa sinaunang martial arts world tulad nila. Ngayon ay maaari lamang silang pumunta at tingnan. Gayunpaman, tanging si Wang Xuanji lang ang ngumiti at nagsabi, mula nang gumuho ang Qiangbai Secret Land 6 na taon na ang nakararaan, lahat ng mga pangunahing sekta sa sinaunang martial arts world ay napinsala ng husto, at si MA ay walang exception. Wala akong narinig na anumang makapangyarihang figure na lumalabas sa MA. Kahit na alam nila, hindi pa ba narinig ng mga taga-MA ang tungkol sa Yunmen. Ngayon ay naglakas loob na silang maging kay-abangan. Ang lola ni Yunboy ang takong ni Achilles. Ngayon ay may isang bagay na kawili-wiling panoorin. Tara at tingnan natin. Haha, gusto ko ring malaman kung anong klaseng cultivation ang naabot ni Yunboy pagkabalik niya matapos mawala ng 6 na taon. Kabanata 776, ang walang kamatayan sa tuktok ng Void Realm. Napuno ng galit si Yang Yiyan. Noon pa man ay nagigilty siya sa kanyang lola, lalo na pagkabalik niya mula sa Mountain and Sea Realm sa pagkakataong ito, mas lalo siyang nalungkot nang maramdaman niyang malapit nang mamatay ang kanyang lola. Ngunit nag-alala pa rin ang kanyang lola sa kanya at inayos ang kanyang kasal nang walang anumang reklamo. Siya ang nagpalaki sa kanya mula noong siya ay bata, at hindi niya naranasan ang kanyang mga pagpapala sa loob ng ilang araw. Sa huli, kailangan niyang magdusa dahil sa kanya. Ito ay isang bagay na talagang ayaw makita ni Yang Yiyan. Walang dapat mag-isip na bigyan ng malamig na balikat ang kanyang lola. Walang makakagawa nun. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pavilion. Gusto niyang makita kung gaano kalakas ang pamilya Ning Ke. How dare they give their lola a cold shoulder?
Mula sa malayo, nakita ni Yang Yian na ang kanyang lola ay may pilit na ngiti sa kanyang mukha, na para bang pinipilit nito ang sarili na ngumiti at magsalita. Ang taong nakangiti at kausap ng kanyang lola ay isang middle-aged couple na mga 20 years old. Tumayo si Ning Ke sa tabi nila na may hindi natural na hitsura sa kanyang mukha. Mula sa pananaw ng mga tampok ng mukha, ang mag-asawang nasa katanghaliang gulang ay may ilang pagkakatulad kay Ning Ke. Akala ko sila dapat ang mga magulang ni Ning Ke, ngunit sa isang tabi ay may isang matandang babae na nasa edad 60 na mukhang hindi pala kaibigan. Sa sandaling ito, siya ay madilim at may mahinang paghamak. Sa tabi ng matandang babae ay may isang babae at dalawang binata na mukhang napakayabang. Sinadya o hindi sinasadya ng isa sa mga binata na tumingin kay Ning Ke, na may sakam na pagnanasa sa kanyang mga mata. Bumantong hininga si Yang Yian sa kanyang puso, at pagkatapos ay sinabi sa kanyang puso, "Here, puntahan mo ako kaagad." Siya at ang tatlong ghost cultivator ay nakikibagay sa isa't isa at tinawag si Wu Mokyo sa kanyang puso. Bagamat wala siyang cultivation ngayon, hindi ito nangangahulugan na wala na siyang lakas. Kung gusto niyang makitungo sa mga tao, hindi niya kailangang gawin ito sa kanyang sarili. Si Wu Mokyo, ang Ghost Cultivator, ay ngayon ang pinakamataas na cultivator sa Yunmen, na may hahambing sa mahusay na pagiging perpekto ng Jindan. May Jindan sa lupa, ano ang magagawa niya kahit baliktarin niya ang mundo? Higit pa rito, nariyan din ang pangalawang apprentice na si Wang Zongren, na isa ring middle stage na Jindan cultivator, at si Lu Zuoxi ay isa ring Jindan early stage cultivator. Ang Cloud Gate, na pinamumunuan ng tatlong malalaking ginintoang elixir, ay tunay na nakakatakot. Hindi ko talaga alam kung saan nakakuha ang mga taong ito ng lakas ng loob na kumilos ng walang ingat sa Cloud Gate. Noong una ay naisip ni Yang Yio na maaaring ang mga magulang ni Ning Ke ang sadyang nagpapahirap sa kanya, ngunit pagkatapos ng ilang sandali na pagmasdan, nalaman niyang ang problema ay hindi sa mga magulang ni Ning Ke, kundi sa matandang babae na nasa edad na 60. Nang tumingin siya at naglakad, mahina niyang narinig na ang matandang babae ang nagsasalita sa madilim na boses, hindi ang mga magulang ni Ning Ke. "Nakita ka na ni Kier, sir." Isang bagzo ng madilim na hangin ang umihip, at si Wu Mokyo ay lumitaw sa tabi ni Yang Yio. Nang malapit na niyang ipakita ang kanyang tunay na sarili, sinabi ni Yang Yio, "Hindi na kailangang magpakita." Pagkatapos ay tinanong niya, "Paano ka nakabawi sa mga araw na ito?" Sinabi ni Wu Mokyo, "Sir, si Kier ay ganap ng gumaling." "Salamat sa iyong pag-aalala, Ginoo, ngunit mayroon bang anumang nais mong gawin ni Kier?" Naramdaman ni Wu Mokyo na tila masama ang loob ni Yang Yio, at nagtanong sa mahinang boses. "Maliit na bagay talaga. Wait lang at tingnan kung ano ang iuutos ko." Ang tao sa pavilion ay naging isang matandang immortal sa tuktok ng Void Realm. No wonder naglakas loob siyang magpakita ng sama ng loob kay Lola. Napakaganda nito. Kausap ni Yang Yio si Wu Mokyo habang bumubulong sa sarili. Nang malapit na siya sa pavilion, nalaman niyang ang matandang babae ay nasa Void Realm of Ancient Martial Arts. Sa paghusga sa aura, mas malakas siya kaysa sa matandang diwata ng alak sa simula. No wonder sobrang yabang niya. Ito. Nakakalungkot na ang kay-abangan ng matandang immortal ay nailagay ngayon. Hindi ko inaasahan na may mga tao sa rurok ng Void Realm sa mundo ng Ancient Martial Arts. Sinusunod ni Kier ang utos mo, sumunod si Wu Mokyo kay Yang Yio at nagtago sa dilim. Nang pumasok siya sa pavilion, nakita ni Yang Yio si Dugu Walking na may kasamang 60 taong gulang na lalaki. Ito ang pangalawang tiyuhin ni Dugu Walking na pumunta sa Yunmen para humingi ng tulong kay Dugu Wen. Pagtingin, si Lin Huan at ang kanyang mga magulang, at pagkatapos ay sinamahan ni Bu Qingmei ang isang nasa katanghaliang gulang na mag-asawa. Napakasimple nilang tingnan at parang medyo nakalaan sa ganoong okasyon. Naunawaan ni Yang Yian na ang pamilya ni Bu Qingmei ay mula sa isang pamilyang magsasaka na tulad niya, kaya normal lang para sa kanila na medyo nakalaan. Sa wakas, tumayo sina Zhao Nan at Lu Zuoxi sa likod ni Lola. Sa oras na ito, pareho silang may malamig na mukha, at tila handa na silang tumalikod sa isa't isa. Siyempre, ang target ng turn ay ang matandang babae sa tuktok ng virtual realm at ang dalawang binata sa tabi niya. Sumulyap si Yang Yian at lalong nagalit. Kaya normal lang para sa kanila na medyo nakalaan. Sa wakas, tumayo sina Zhao Nan at Lu Zuoxi sa likod ni Lola. Sa oras na ito, pareho silang may malamig na mukha, at tila handa na silang tumalikod sa isa't isa. Siyempre, ang target ng turn ay ang matandang babae sa tuktok ng virtual realm at ang dalawang binata sa tabi niya. Sumulyap si Yang Yian at lalong nagalit. Dati, inakala niya na isa lamang sa mga binata ang may sakam na mga mata kay Ning Ke, ngunit ngayon ay nakita niya na ang isa pang binata ay walang prinsipyong bukas palad kina Zhao Nan at Lu Zuoxi. Ang eksenang ito ay nagpatawa kay Yang Yian sa kanyang puso.
Makikita na kung hindi dahil pinipigilan sila ni Lola, matagal nang nabaliw sina Jiaonan at Lu Zuoxi. Si Liu Ziki at ang kanyang kapatid na siyang Shanshan ay nakatayo sa isang tabi kasama ang kanilang mga anak. Nang makita nilang pumasok si Yang Yian at ibinuka ang kanilang mga bibig para magsabi, napatigil sila ng mga mata ni Yang Yian. Dapat niyang lutisin ang sarili niyang mga problema. Ngayon, makikita natin kung anong uri ng mga alon ang maaaring pukawin ng isang guhusyo. Dahil nakarating na siya sa teritoryo ng Yunmen, hindi siya magbibigay ng mukha sa mga tao ng Yunmen. Gusto niyang gumanap sa papel ng isang panauhin na pinipigilan ang host. Si Yang Yian ay masisiyahan siya. Pagkatapos ay ngumiti si Yang Yian sa kanyang mukha at sinabi sa Lola, "Lola, hindi kita mahanap kahit saan. Kaya ka pumunta dito." "Well, Lola, may ipapakilala ako sa iyo." Kinausap ni Yang Yian ang kanyang sarili, nang hindi man lang tumitingin sa sinuman sa gilid ng matandang babae. Pagkatapos magsalita, sinabi niya kay Wang Masheng na naglalakad sa likuran niya, "Tito Wang, ito ang aking lola." "Lola, ito ang kasamahan ng aking ama na si Wang Masheng, ang ama rin ni Eren, ang sinabi ko sa iyo." Pagkatapos magpakilala ni Yang Yian, tumabi siya. Ito talaga ang unang pagkakataon na nakita ni Wang Masheng ang ina ng kanyang life and death teammate na siyang Gaozhong. Noon pa man ay gusto na niya itong bisitahin, ngunit nakonsensya siya at naantala hanggang ngayon. Namula ang kanyang mga mata, at lumuhad siya sa harap ng lola ni Yang Yian at sinabing, "Ina, mangyaring tanggapin ang paggalang ng hindi karapat-dapat na anak na siyang Gaozhong." Napaluha si Wang Masheng. Dinadala niya ang kanyang life and death teammate na siyang Gaozhong para magbigay galang sa kanyang ina. Halos 30 taon na siyang naghintay para sa paggalang na ito. Nakita ni Yang Yian na ang kanyang lola, na nakaupo sa upuan, ay may pilit na ngiti sa kanyang mukha, ngunit ngayon ay nanginginig na siya. Tumayo siya at napaluha. Para sa kanyang anak na siyang Gaozhong, sinabi sa kanya ng kanyang apo na siyang Yian ang tungkol dito, at gumaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, ang kanyang anak ay nagpunta sa pagsasanay at nawala ng walang bakas, at mayroon pa rin siyang buhol sa kanyang puso. Ngayong nakita na niya ang life and death teammate ng kanyang anak at narinig niya itong yumuko at nagsalita, hindi niya napigil ang umiyak at lubos na gumaan ang pakiramdam. "Bata, bumangon ka," nanginginig siyang tumayo at tinulungang tumayo si Wang Masheng gamit ang dalawang kamay. Ngunit muling yumuko si Wang Masheng na may mapupulang mga mata at luha, na nagsasabing, "Nanay, namatay si kapatid na Gaozhong para sa akin. Ngayon ang anak mong si Wang Masheng ang yumuyuko sa akin. Mangyaring tanggapin ang aking busog. Matagal ka nang naging mahal kong ina sa puso ko. Nakonsensya ako sa lahat ng mga taon na ito at hindi ako nang ahas na makita ka, ang dugong bakal na Special Warfare Boss ay isa ring madamdaming tao, at sa oras na ito ay ipinapahayag niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Okay, tanggap ka ni nanay bilang anak niya, bumangon ka na." Tumingin si Yang Yiu mula sa gilid, at pinakawalan din niya ang pag-aalala sa kanyang puso. Alam niyang kahit walang sinabi si Lola ay hindi niya binitawan ang kanyang ama. Kahit sabihin niya kay Lola na nawala ang kanyang mga magulang, magaan pa rin ang pakiramdam niya. Ngayon si Wang Masheng, ang saksi ng pagkawala ng kanyang ama, ay dumating upang magpaalam sa Lola sa ngalan ng kanyang ama, upang sa wakas ay pinakawalan ng Lola ang buhol sa kanyang puso, at ito rin ay magpapaginhawa sa kanyang isip at katawan sa hinaharap at maging mas mabuti para sa kanyang kalusugan. Tutal matanda na si Lola. Tinulungan niya si Wang Masheng na tumayo at dinala siya sa upuan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yang Yiu, "Apo, pumunta ka at magbigay galang sa mga matatanda. Mga bisita sila. Huwag kang mawawalan ng ugali." Tumanggaw si Yang Yiu bilang pagsang-ayon at sinenyasan si Wang Xuanji at ang iba pa na umupo sa kanilang mga upuan. Binigyan din siya ni Lola ng pahiwatig sa kanyang mga salita, na humihiling sa kanya na huwag maging pabigla-bigla. Alam niyang maganda ang ugali ni Lola at iminumungkahi niya na huwag maging pabigla-bigla. Ibig sabihin, sobra talaga si Ningke para magdala ng matandang babae. Nakangising hindi niya binigyan ng respeto ang matandang babae at ang pamilya ni Ningke na nakaupo sa tabi niya. Sa halip, pumunta siya sa kabilang panig, simula sa panig ni Dugu Waking. Maliit siya. Alam mo na hindi man lang tiningnan ni Yang Yiu ang pamilya ni Ningke na nakaupo dito, ngunit dumiretso siya sa kabilang side, na namutla ang mukha ni Ningke. Ang middle-aged couple na katabi ni Ningke ay ang mga magulang ni Ningke. Naramdaman ang panginginig ng kanyang anak na babae, inabot ng ina ni Ningke na si Eugene Gwen at hinawakan ang kamay ng kanyang anak upang aliwin siya. Sinulyapan niya ang kanyang asawang si Ninggang, ngunit nakita niyang biglang nanliit ang mga mata ng kanyang asawa at tinitigan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na lumuhad lamang upang magbigay galang sa lola ni Yang Yiu. Ang pamilyang Ning ay isang kilalang pamilya sa Southern Army, kaya natural na pamilyar sila sa mga tao sa sistema ng team. Nakilala ni Ninggang si Wang Masheng.
Makatwiran para sa kanya na hindi kilala ang boss ng Jiusho Special Warfare. Hindi niya inaasahan na sasaludo si Wang Musheng sa lola ni Yang Yiu at tatawagan ang kanyang ina. Sa sandaling ito, mapait na sumaludo si Ninggang at tinitigan ang kanyang asawa. Kung alam niya ng mas maaga, bakit niya papakinggan ang kanyang asawa at dadalhin ang amo ni Emmy? Mukhang may koneksyon ang manugang na hinahanap ng kanyang anak. Kabanata 777 Ano siya? Pabayaan na lang ang mga pagbabago ng pamilya Ning, ang matandang babae at ang isang babae at dalawang binata sa paligid niya ay tuluyang nagpangitim ng kanilang mga mukha nang hindi nila pinansin si Yang Yian. Hindi siya pinansin ni Yang Yian at dumiretso siya kay Dugo Wen para batiin siya. Tuwang-tuwa ang pamilya Dugo nang makita ang inisyatiba ni Yang Yian. Ang pamilyang Dugo ay orihinal na pinamumunuan ni Dugo Walking, at ngayon ay tamang etiket na anyayahan ang mga matatanda na pumunta. Bilang pangalawang tiyuhin ni Dugo Walking, natural na walang sasabihin si Dugo Wen, at alam niya kung gaano kalakas si Yunmen dahil ang ilan sa mga anak ng pamilya Dugo ay nakapasok sa Yunmen nitong mga nakaraang taon. Pinuntahan ni Yang Yian ang bawat pamilya, lahat sila ay magalang, na nagbibigay ng sapat na mukha sa mga pamilya ng kababaihan, na lubos na nagpakilos sa kanila. Para kay Ning Ke, nanginginig na ang kanyang puso sa sandaling ito, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng labis na pagkakamali. Sa pagkakataong ito ay masayang umuwi siya upang pag-usapan ang kanyang panghabang buhay na mga gawain sa kanyang mga magulang. Sino ang mag-aakala na si Cheng Yaojin ay lilito sa kalahati? Sumunod sa kanila ay dumating ang master ng pamangkin ng ina, na pinsan din ni Ning Ke, ang pamilya Nanfang Tang, na isang pamilya rin ng sinaunang martial arts. Ayon sa kanyang ina, siya ay ikakasal sa pangalawang apo na si Yin Shi ng kanyang pinsan na Panginoon na si Tang Shuiro nang hindi niya nalalaman. At ang Panginoon ng kanyang pinsan na si Tang Shuiro ay ang dakilang elder ng sinaunang martial arts sect na si Emmy, si Master Yuan Ju, na sinasabing nasa loob ng 10 taon at kalalabas lang ilang buwan na ang nakalipas. Nang umuwi si Ning Ke sa pagkakataong ito, dumating si Master Yuan Ju upang himukin si Ning Ke at ang kanyang pangalawang apo na si Yin Shi na magpakasal. Nang malaman ito ni Ning Ke, halos mabaliw siya, at nagkaroon ng malaking away sa kanyang ina. Si Ning Ke ay may masamang ugali at ipinagtapat na siya ay may kasintahan, si Yang Yiu, at sa pagkakataong ito ay pumunta siya upang pag-usapan ang kasal. Alam din ng ina ang ugali ng kanyang anak, ngunit nangako na siya na ipakasal si Ning Ke sa apo ni Master Yuan Ju ng Emmy, kaya paano niya pinagsisisihan ang kasal? Ang pamilyang Tang ay ang tagapagtaguyod ng sinaunang martial arts world, na si Emmy. Hindi sila nang ahas na saktan si Yuan Ju, ang elder na nakaupo sa Emmy. Bukod dito, si Yuan Ju ay 10 taon nang nag-iisa at umabot na sa rurok ng virtual realm. Para siyang Diyos na figure. Ang pamilya Ning ay hindi nang ahas na saktan siya. Bilang karagdagan, ang ina ni Ning Ke ay hindi pa nakarinig ng tungkol kay Yang Yiu. Ang alam lang niya ay mala-Diyos na figure si Yuan Ju. Kung ang kanyang anak na si Ning Ke ay magpapakasal sa apo ni Master Yuan Ju, ang pamilyang Ning ay magkakaroon ng malaking taga-suporta at mas matatag na posisyon. Ngunit alam din niya na pansamantalang hindi magbabago ang ugali ng kanyang anak, kaya kinailangan niyang huminahon at pumayag sa kanyang anak na pumunta sa Yunmen upang makita si Yang Yiu. Ngunit iminungkahi din ni Master Yuan Ju na sumunod, natural na gustong lutisin ang problema sa pagitan ni Ning Ke at Yang Yiu sa isang pagkakataon. Pero ngayon parang galit na si Yang Yiu. Nang makitang ganito si Yang Yiu, kinasusuklaman ni Ning Ke ang kanyang ina sa kanyang puso, at nag-aalala rin na kapuputan siya ni Yang Yiu. Simula nang pumasok si Yang Yiu, hindi na siya tumingin sa kanya, na naging dahilan para hindi komportable si Ning Ke. Sa katunayan, bago pumasok si Yang Yian, sinabi ni Master Yuan Ju ang isang bagay na sarcastic kay Lola, at hindi niya maiwasang kontrahin siya ng ilang beses, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Nakaramdam ng labis na kasalanan, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, nanginginig si Ning Ke, at nang inabot siya ng kanyang ina upang aliwin siya, bigla niyang binawi ang kanyang kamay at tinitigan ang kanyang ina ng may matinding sama ng loob. Matapos batiin ni Yang Yian ang ilang pamilya, tumalikod siya at naglakad patungo sa pamilya ni Ning Ke na may malungkot na mukha. Noong una, galit nga siya sa kanyang puso, galit na ang pamilya Ning ay naglakas loob na tingnan ang mukha ni Lola, ngunit kalaunan ay naisip niya na hindi ito masisisi kay Ning Ke, ang pamilyang Ning ay ang pamilyang Ning, at si Ning Ke ay si Ning Ke. Mula noong nang hijack at nakilala ng mga magnanakaw si Ning Ke, ang magandang inspector, alam ni Yang Yian na si Ning Ke ay isang mainitan ng ulo, at isa ring babaeng naglakas loob na magmahal at maput, at tapat din sa kanya, kung hindi, bakit siya huminto sa kanyang minamahal na inspector at pumunta sa Dongzhou Kingdom kasama si Ouyang Yuking upang tulungan ng Yunqi International na masakop ang mundo. Kaya hindi na nagalit si Yang Yian kay Ning Ke. Alam na ang lahat ay dulot ng matandang immortal sa virtual na mundo na dumating kasama ang pamilya Ning, ngini siya ni Yang Yian at naisip sa sarili, mas mabuting iwanan na lang ito.
Oras na para ayusin ang mga account ngayon. Bagaman, nagalit si Yang Yian sa mga magulang ni Ningke, kailangan niyang isaalang-alang ang mukha ni Ningke, at hindi niya maaaring hayaang mapagitna ang kanyang babae. Kaya lumakad si Yang Yian sa harap ng mga magulang ni Ningke, tumango, at saka ngumiti. Sinabi kay Ningke, bakit hindi mo ako ipakilala kay Eike, dapat tito at tiyahin. Habang nagsasalita, sinenyasan niya si Ningke na lumapit sa kanya. Namula ang mga mata ni Ningke nang marinig niya ang mga salita ni Yang Yian, at hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Alam niya na hindi siya sinisisi ni Yang Yian, at lumakad siya sa harap ni Yang Yian nang may paghikbi. Nang makita ang hinaing sa mga mata ni Ningke, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Yang Yian. Inabot niya ang mga luha nito at mahinang sinabi, huwag kang umiyak, magiging pusa ka kapag umiyak ka ulit. Nandito ako para sa lahat. Oo, mahinang sagot ni Ningke, at pagkatapos ay ipinakilala kay Yang Yian, ito ang aking ama na si Ninggang, at ito ang aking ina. Nagalit si Ningke sa kanyang ina, kaya nilampasan pa niya ang pangalan ng kanyang ina. Hello, tito at tita, saludo sa kanilang dalawa ni Yang Yian. Okay, hello. Matapos makita ni Ninggang ang relasyon ni Wang Masheng, ang boss ng Jiushu Special Warfare, at ng pamilya Yang, nagsisi siya sa pakikinig sa kanyang asawa at pumayag na ipakasal ang kanyang anak sa apo ni Master Yuanju ng Emmy. Ngayon, nakikita na si Yang Yian at ang pamilya Wang ay may napakalapit na relasyon, talagang masama ang pakiramdam niya. Ang mga ugat ng pamilyang Ning ay nasa Southern Team, ngunit ang pamilyang Wang ay nasa Yancheng, at ang background ng boss ng Advantage Team ay mas katulad ng isang fairy figure tulad ni Wang Xuanji, na hindi mas masama kaysa sa kanilang pamilyang Ning. Ang pagbati ni Yang Yian ay medyo nalito kay Ninggang. Sa oras na ito, hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin sa unang kalahati. Sa isang tabi, dinala ng kanyang asawa si Master Yuanju mula sa MA para pilitin siyang magpakasal, at sa kabilang banda, naroon si Yang Yiu, ang kasintahan ng kanyang anak na babae na may malakas na background. Napagitna si Ninggang at nakaramdam ng sobrang awkward. Hindi niya maiwasang mapatingin sa asawa. Sa oras na ito, mukhang mapagmataas at walang takot ang ina ni Ningke. Ipinanganak siya sa pamilyang Tang ng sinaunang martial arts world sa Timog. Ngayon, nagkaroon siya ng suporta ni Master Yuanju mula sa MA. Wala siyang pakialam kay Yang Yiu. Bukod dito, sadyang hindi pinansin ni Yang Yiu ang kanilang pamilya at inilagay sila sa dulo ng pagbati, na ikinagalit na ng kanyang ina. Bilang tugon sa pagbati ni Yang Yiu, malamig siyang ngumuso at binigyan siya ng malamig na tingin. Sa sandaling ito, isang matandang boses ang umalangaw-ngaw, paano magiging master ng isang sekta ang isang junior na walang kapangyarihan at aura? Napakayabang niya sa murang edad. Hindi niya talaga alam kung gaano kataas ang langit at kung gaano kalalim ang lupa. Ang nagsalita ay si Yuanju, ang abot ni Emmy. 2 beses siyang hindi pinansin ni Yang Yiu, na nagpagalit sa mayabang na abot. Ngunit hindi niya maiwasang magsalita ng direkta kay Yang Yiu. Siya, si Yuanju, ang punong elder ng Emmy, at hindi niya pinahintulutan ang anumang butil ng buhangin sa kanyang mga mata. Akala ko si Yang Yiu, ang master ng isang sekta, ay may congenital cultivation level man lang, tama ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakatitig sa kanya ng matagal, wala talaga siyang aura sa katawan. Siya ay alinman sa isang ordinaryong tao, o may nangyaring mali sa kanyang pagsasanay at nawala ang kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan ang abot Yuanju. 3 buwan na ang nakalipas, nang siya ay lumabas sa retreat, ang kanyang apprentice na si Tang Shuiro ay nagayos ng kasal para sa kanyang pangalawang apo. Ito ay si Ningke, ang anak ng tiyahin ni Tang Shuiro. At ang pangalawang apo na si Yin Shi ang paborito niya. Matapos tanungin si Yin Shi, nalaman niyang gusto niya si Ningke. Kaya personal na pumayag si Yuanju. Ang ina ni Ningke ang personal na nagayos nito sa kanya. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa pamilya Ning para talakayin ang kasal ni Ningke at Yin Shi. Sinong mag-aakala na pag-uwi ni Ningke, sinabi niya talaga na may boyfriend siya, si Yang Yian, ang pinuno ng Yunmen sect. Si Master Yuanju ay nasa loob ng 10 taon, ngunit hindi niya narinig ang tungkol sa Yunmen o hindi. Ngunit hindi alam ni Ningke na ang kanyang ina at ang kanyang Yuanju ay nagkaroon na ng engagement, kaya nagsimula siyang mag-away on the spot. Nakita lang ng kanyang apo na si Yin Shi ang larawan ni Ningke, at pagkatapos makita ang totoong tao sa pamilya Ning, gusto niyang pakasalan si Ningke. Kaya, isinantibi ni Yuanju ang kanyang katayuan at pumunta sa Yunmen kasama ang mga magulang ni Ningke, para lang tuluyang sumuko si Yang Yian at mapasaya ang kanyang apo at si Ningke. Sa isip ni Yuanju, naabot na niya ang rurok ng virtual realm pagkatapos ng 10 taon ng pag-iisa, at siya ang una sa sinaunang martial arts world. Hanggat ipinakita niya ang kanyang pagkakakilanlan at paglilinang sa Yunmen, tiyak na susuko si Yang Yian.
Sino ang nakakaalam na ang batang ito ay hindi kailanman tumingin sa kanya ng diretsyo mula nang pumasok siya sa pavilion? Paano ito tatanggapin ni Yuan Ju, na natural na una sa sinaunang martial arts world? Kaya't hindi na siya nakapagpigil at nagsimulang harapin si Yang Yiyo. Pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Hindi ko pa settle ang score sa iyo, pero hindi ka na makapagpigil. Baka ako na muna ang humarap sa iyo. Tinanong niya si Ning Ke na may singkit na mga mata at nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yuan Ju at sinabing, Ke, pakipakilala siya sa akin, anong klaseng tao siya? Pagkasabi niya nito, maraming tao sa field ang humagalpak ng tawa. Tumawa si Wang Xuanji at sinabing, medyo masungit si Yun Boy, haha, pero ang init ng ulo niya ay ayon sa panlasa ko. Paano? Maglakas loob ka. Matapang. Ang dalawang binata sa paligid ni Master Yuan Ju, o ang kanyang dalawang apo, ay galit na galit at pinagalitan si Yang Yiyo. Kabanata 778, Banal na Paraan. How dare you be rude to my master? Alam mo ba kung sino ang aking amo? Nililigawan mo lang si kamatayan. Pagkatapos, malamig na nagsalita ang pinsan ni Ning Ke. Ngumiti si Yang Yiyo at nagpatuloy sa tono na nakakainis. Hindi niya kinaya ang kahihinatnan, sino ang 3 taong ito, Ke? Ipakilala mo sila sa akin. Walang pakialam si Yang Yiyo sa panunumbat ng 3 tao. Sa mga mata niya, walang pinagkaiba sa kanila sa langgam. Pati ang matandang babaeng nakaupo sa taas ay langgam. Natigilan din si Ning Ke sa mga oras na ito. Dahil sa tila malikot na salita ni Yang Yiyo, naging purple ang mukha ng kanyang pinsan, na talagang kinaiinisan niya. Para sa ilang kadahilanan, napaka-komportable ni Ning Ke sa sandaling ito. Lalo na nang makita niyang nanginginig sa galit ang kanyang ina, biglang gumanda ang kanyang kalooban. Alam ni Ning Ke na tila galit si Yang Yiyo at nagsimulang magwala. Hindi siya nag-aalala ngunit hindi maipaliwanag na masaya. Kinasusuklaman niya ang lalaking tinatawag na Yin Shi mula nang magkita sila, at lalo pa niyang kinaiinisan ang kanyang pinsan na si Tang Shuiro. Dahil sa kanyang pinsan na napakayabang sa kanyang harapan mula pa noong bata pa siya at sa kanyang ina ay hindi maipaliwanag ang kanilang kasal. Nang malapit na siyang makipagtulungan kay Yang Yiyan at magpakilala ng ilang tao, si Yuan Ju ang nagsalita, talagang ignorante ka sa buhay at kamatayan. Napaka-uneducated mo. Hindi nakakagulat na ang isang matandang babae ay hindi makapagsalita ng malinaw. Disiplinahin kita sa ngalan ng iyong mga magulang. Hindi natapos ni Master Yuan Ju ang iba pa niyang mga salita. Biglang tumangala si Yang Yiyan at tinitigan ang layunin ng pagpatay at sinabi, sampelan mo ang iyong bibig. Napakalamig ng boses niya, at malamig niyang pinisil ang salitang, slap your mouth, sa kanyang mga ngipin. Nang sabihin ito ni Yang Yiyan, tumikim si Yuan Ju, at pinagtawanan siya ng magkapatid na Yin Shi at Tang Shuiro. Si Yang Yiyan ay baliw sa oras na iyon. Sampal sa bibig niya. Kaninong bibig? Master Yuan Ju ba ito? Ito ay isang biro. Si Master Yuan Ju ay isang master sa tuktok ng virtual realm. Sa paningin nila, para siyang diwata. Sino sa sinaunang martial arts world ang makakasample kay Master Yuan Ju? Habang ang ilang mga tao ay nanunuya sa kanilang mga puso, isang bugzo ng malamig na hangin ang umihip sa pavilion. Pagkatapos ay umalangaw ang isang malutong na tunog, na kumalat sa buong pavilion. Sa sandaling ito, hindi lamang si Tang Shuiro at ang iba pa ang natigilan, ngunit halos lahat ng naruroon ay natigilan. Nakita ko ang mayabang at dominanteng madre na si Yuan Ju, na sumigaw lang na tuturuan niya ng leksyon si Yang Yiyu, at sa susunod na sandali, sa isang malutong at malakas na sampal, isang malinaw na bakas ng kamay ang biglang lumitaw sa kanyang lumang mukha. Patuloy na natulala ang lahat. Nang sampilan siya ni Yang Yiyu sa mukha, talagang sinampal sa mukha si Yuan Ju noon. Ang kakaiba ay nakita ng lahat si Yang Yiyu na nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay, nakatayo 4 o 5 metro ang layo ng hindi gumagalaw. Ang kanyang sampal ay kasing kakaiba ng, lumabas ang mga salita at sumusunod ang mga batas. Maraming tao ang labis na nagulat, kabilang ang maraming mga disipulo ng Yunmen. Ngayon, nakita nila ang mga pamamaraan ng mahiwagang master sa unang pagkakataon. Mayroon lamang ilang mga pangunahing figure ng Yunmen sa larangan. Matapos mag-react ang mga babae ni Yang Yiyu at ilang tao tulad ni Liu Ziki at Li Dai, naunawaan nila kung ano ang nangyayari. Ang madilim na hangin na lumabas sa kung saan ay halatang panlilinlang ni Wu Mokyo. Mayroon lamang 3 ghost cultivator sa Yunmen, Wu Mokyo, Wu Moxia at Qiao Fu, na may kakayahang maging invisible. Alam ito ng ilang pangunahing miyembro ng Yunmen. Halatang kumilos ang isa sa 3 ghost cultivator. Hulaan ni Liu Ziki at Lu Zuoxi na malamang ay si Wu Mokyo yun, dahil sa 3 ghost cultivator, si Wu Mokyo lang ang sumusunod kay Yang Yiyu. Talagang pinasaya nito si Liu Ziki at ang iba pa. Kung hindi kikilos si Yang Yiyu, handa silang turuan ng leksyon si Master Yuan Ju.
Isa lang siyang virtual realm ancient warrior. Anong yabang sa kanya? Ang Yunmen ay may isang virtual realm wine fairy old man na nakaupo dito ilang taon na ang nakararaan. Ngayon ang Yunmen ay lubhang nadagdagan ng lakas nito. Ang isang virtual realm na sinaunang mandirigma ay hindi sineseryoso ng lahat. Ang antas ng cultivation ni Lu Suoxi ay kayang sugpuin si Yuan Ju ng 100 beses, hindi pa banggitin na mayroong dugo walking na kasing galing ni Yuan Ju. Sa hinaharap, si Wu Mokyu, na nasa dilim, kasama si Wang Zhongren, na sabik na subukan sa likod ni Yang Yiu, na nasa gitnang yugto din ng Jindan, ay maaaring sirain ang Yuan Ju. Papapapa. Sunod-sunod na sampal ang tumunog, na sinabayan ng patuloy na pagsigaw ni Master Yuan Ju, "Aa." Hindi narinig ni Wu Mokyu sa dilim ang utos ni Yang Yiu na huminto, kaya hindi siya tumigil sa paghampas kay Yuan Ju. Matapos niyang maramdaman ang nakamamatay na intensyon sa puso ng amo, sinampal niya si Yuan Ju ng walang awa. Pagkatapos ng ilang sampal, natanggal ang mga lumang ngipin ni Yuan Ju. Tungkol naman sa mayabang na si Yuan Ju, palagi siyang naglalabas ng panginginig mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya inaasahan na nasa tuktok na siya ng virtual realm. Akala niya ay nakatayo siya sa pyramid ng mga sinaunang mandirigma at kayang mangibabaw sa lahat. Pero hindi niya inaasahan na sasampalin siya ng malamig ni Yang Yiu at talagang nasample siya. Ang nakakatakot ay nalaman ni Yuan Ju na parang diniin ng bundok ang kanyang katawan, at hindi makagalaw ang kanyang katawan. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang buhayin ang kanyang panloob na lakas, wala pa rin itong silbi. Takot na takot talaga si Yuan Ju. Nakita niyang 4 o 5 metro ang layo ni Yang Yiu sa kanya, ngunit sinampal ito sa mukha na parang may sinabi. Sa sandaling ito, alam niya na nakilala niya ang isang tunay na maladyos na figure. Siya ay nasa gilid ng isang bakal na plato. Nagsisi siya sa kanyang puso, ngunit huli na ang lahat. Siya, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong humingi ng awa. Napasample siya sa magkabilang gilid ng wala sa oras, at hindi man lang siya makasigaw ng awa. Sa oras na ito, ang magkapatid na Yinshi at Tang Shuiro, na nasa tabi ni Yuan Ju, ay nag-react sa pagkabigla at sumugod kay Yang Yiu sa lalong madaling panahon, sumisigaw, "Tumigil ka." Alam ng tatlo na si Yang Yiu ang nanggugulo. Si Tang Shuiro ay disipulo ni Yuan Ju, at ang magkapatid na Yinshi ay mga apo ni Yuan Ju. Natural, hindi nila kayang panoorin si Yuan Ju na pinapahiya at sinasampal ng ganito. Bagamat hindi nila alam kung ano ang ginawa ni Yang Yian upang maging sanhi nito, hindi nila ito maaaring baliwalain. Bukod pa rito, sa mata ng tatlong tao, si Yang Yian ay walang cultivation. Naisip nila na hanggat maaari nilang makuha si Yang Yian, natural na sila ang manggaguna. Nang magsimulang sumugod ang tatlong tao, malamig na sinabi ni Yang Yian, "Aaron, baliin ang kanilang mga binti at itapon sila sa Yunmen 10 milya ang layo." Ngayon, kasama ang kanyang lola, ayaw ni Yang Yian na magkaroon ng dugo sa kanyang mga kamay, kung hindi ay direkta niyang pinatay ang tatlong tao. Narinig niya ang sanhi at epekto mula sa malayo, at ang kanyang paghatol ay halos pareho. Si Tang Shuiro, ang pinsan ni Ningke, at ang ina ni Ningke ay nagsanib puwersa para magplano laban kay Ningke. At ang magkapatid na Yinshi ay nagkaroon ng walang pigil na kasakiman sa kanilang mga mata para sa kanilang mga kababaihan noon. Ang tatlong taong ito ay karapat-dapat na mamatay, ngunit ngayon, kasama ang kanyang lola, nilabanan niya ang ideya ng pagpatay, at hiniling kay Wang Zhongren na baliin ang kanilang mga binti at itapon sila sa Yunmen 10 milya ang layo bilang parusa. Oo, Master. Matagal nang hindi nasisiyahan si Wang Zhongren sa tatlong tao, at sumunod sa likod ng kanyang amo, naghihintay ng utos. Nang matapos siyang magsalita, si Wang Zhongren ay sumugod sa tatlong tao, nanunuya sa kanyang puso, "Ano? Paano mo magagalaw ang Panginoon ko, isang haltak?" Sa sandaling ito, sa mata ng lahat, ang figure ni Wang Zhongren ay naging isang natitirang imahe at agad na nawala. Sa sumunod na sandali, sumigaw sina Yinshi at Tang Shuiro, na sumugod kay Yang Yian. Ah! Bitik! Ang tunog ng mga sirang buto ay nakapalibot sa pavilion. Pagkatapos ang lahat ay nakakita ng isang nakakagulat na eksena. Si Tang Shuiro at Yinshi ay lahat ay nakahiga sa lupa na sumisigaw, at lahat ay may dugo sa kanilang mga kasukasuan ng binti. Sa oras na ito, ang lahat ay nakakita ng isang mahimalang eksena, at nakita ang figure ni Wang Zhongren na kumikislap, at pagkatapos ay isang gintong liwanag ang kumislap sa kanyang katawan, at isang sinaunang espada ang lumitaw at nakaunat sa hangin. Sa sumunod na sandali, tumalon si Wang Zhongren sa malaking lumilipad na espada, humarap sa tatlong taong sumisigaw sa lupa, at hinawakan ang tatlong tao sa kanyang mga kamay. Upang maging tumpak, sinipsip siya sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay madali siyang lumipad at nawala sa langit. Sa mata ng lahat, natapakan ni Wang Zhongren ang lumilipad na espada at nawala sa isang iglap. Maraming tao ang nasa isip lamang ng isang tao isang banal na pamamaraan, lumilipad sa isang espada.
Nang ang lahat ay nabigla pa, isang daloy ng liwanag ang lumipad mula sa langit at direktang dumapo sa harap ni Yang Yiu. Hindi ba si Wang Zongren ang nagbalik? Guro, ito ay itinapon 10 milya ang layo. Naikuyom ni Wang Zongren ang kanyang mga kamao at nagsumbong kay Yang Yiu. Sa sandaling ito, ang bawat isa ay huminga sa kanilang mga puso pagkatapos marinig ito. 10 milya ang layo. Wow, isang kisap mata lang, malamang wala pang 5 paghinga. Ito, isang banal na pamamaraan. Matapos makita ang eksenang ito, maraming mga disipulo ng Yunmen ang nagliwanag at nanginginig ang lahat. Masyado silang excited. Ang ilang mga disipulo na maagang pumasok sa Yunmen ay natural na kinilala si Wang Zongren bilang pangalawang disipulo ng master na si Yang Yiu. Ngayon ay maaari na talagang lumipad si Wang Zongren gamit ang isang espada. Ang pamamaraang ito ay ang unang pagkakataon na nakita nila ito. Ang iniisip nila sa kanilang mga puso ay mga alagad din sila ng Yunmen. Hindi ba't nangangahulugan na maaari silang maging katulad ni Wang Zongren sa hinaharap? Marami ring mga taong pangit ang mukha at nanginginig ang katawan, gaya ng nanay ni Ningke. Kabanata 779 kaya kitang sirain ng walang anumang aksyon. Sa isang sampal sa mukha, si Yuan Ju, ang walang kamatayang figure sa isip ng ina ni Ningke, ay parang ulo ng baboy at walang kapangyarihang lumaban. Binali niya ang kanyang mga binti at itinapon siya 10 milya ang layo mula sa Yunmen. Nabali ang mga binti ng kanyang pamangkin at 2 apo ni Yuan Ju. Ang buong madla ay nagulat sa walang kamatayang pamamaraan ni Wang Zongren. Sa sandaling ito, ang ina ni Ningke ay nanginginig sa kanyang puso, nakatingin kay Yang Yiu nang may hindi paniniwala at takot. Hindi niya alam kung paano siya pakikitunguhan ni Yang Yiu. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng kanyang anak na babae na si Ningke ilang taon na ang nakalilipas na mayroon siyang kasintahan, at para sa kapakanan ng mga interes ng pamilya, nakinig siya sa mga salita ng kanyang pamangkin na si Tang Shuiro at nag-ayos ng kasal para sa kanyang anak. Sinong mag-aakala na napakalakas ng nobyo ng kanyang anak? Alam niyang bulag na siya sa pagkakataong ito. Ginawa ni Yang Yiu na mawala ng kakayahang lumaban si Yuan Ju sa pamamagitan lamang ng isang bibig, at siya ay binubugbog pa rin. Kahit na ang apprentice ni Yang Yiu ay maaaring lumipad sa langit at magtago sa lupa. Ang gayong mga pamamaraan ay tunay na walang kamatayang mga pamamaraan. Kaya gaano kalakas si Yang Yiu mismo? Sa pag-iisip tungkol sa mga ito, nagsimulang bumagsak ang ina ni Ningke. Para naman sa ama ni Ningke na si Ninggang, ganoon din ang iniisip niya sa oras na ito. Kinasusuklaman niya ang kanyang asawa hanggang sa mamatay. Kung alam niyang napakalakas ng manugang ng kanyang anak, bakit pa siya magkakaroon ng kinalaman kay Yuan Ju? Pero huli na ang lahat. Halatang galit si Yang Yian. Hintayin na lamang niya kung tatahimik na ang magiging manugang para sa kapakanan ng kanyang anak. Sa kabilang banda, nanlaki din sina Wang Masheng at Wang Xuanji at labis na nabigla. Nagulat sila na si Wang Zongren ay maaaring lumipad sa langit at mabali ang mga binti ni Tang Shuiro at ng 2 pa ng madali. Alam mo, silang tatlo ay mga sinaunang mandirigma din sa likas na kaharian. Ngunit sila ay pinatay sa ilang segundo ni Wang Zongren, na lumilipad gamit ang isang espada. Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng tao? Pinagmamasdan ng kilin na anak ng kanilang pamilyang Wang na lumilipad sa langit, bitbit ang 3 mainit na tao sa kanyang mga kamay, at bumabalik sa isang kisap mata 10 milya ang layo. Sino ang mag-aakalang ang gayong pamamaraan ay isang banal na pamamaraan? Bilang ama, tuwang-tuwa si Wang Masheng nang makita niya ang lumilipad na espada ng kanyang anak na si Wang Zongren. Si Wang Xuanji, ang haligi ng pamilya Wang, ay may matingkad ding mga mata. Pagkatapos, sabay na nagkatinginan sina Wang Xuanji at Wang Masheng, at nakita nilang pareho ang ginhawa sa mga mata ng isa't isa, kaginhawaan na sinamba ni Wang Zongren si Yang Yiu bilang kanyang Panginoon. Kung ang apprentice ay ganito, gaano kaya kalala ang master? Si Yang Yiu ay walang cultivation aura, at sa sandaling ito, siya ay naging mas hindi maarak sa mga mata ni Wang Xuanji at Wang Masheng. Sa katunayan, ang paglipad ni Wang Zongren na may espada ay nagulat sa lahat. Siyempre, may exception, iyon ay si Lu Zuoxi, na isang Jindan cultivator at nagmula sa mundo ng bundok at dagat. Likas na pamilyar siya sa paglipad gamit ang isang espada at kayang gawin ito. At ang paglipad ni Wang Zongren gamit ang isang espada ay hindi direktang nagdulot ng pagiging misteryoso ni Yang Yiu. Sa mata ng lahat, ang apprentice ay napakalakas, at ang master ay magiging mas makapangyarihan. Si Wu Mokyo, na nakatago sa dilim, ay patuloy na sinampal ang malaking bibig ni Master Yuan Ju. Malutong at malakas ang tunog, umalangaw sa buong venue. Pagkatapos magulat pabalik ni Wang Zongren, ibinaling ni Yang Yiu ang kanyang tingin kay Master Yuan Ju at lihim na sinenyasan si Wu Mokyo na huminto. Puff! Nang huminto si Wu Mokyo, si Master Yuan Ju ay dumura ng isang subaw ng dugo, at may ilang lumang ngipin sa dugo. Blanko ang kanyang isip sa mga oras na ito, at ang kanyang puso ay naghuhumindig.
Ang kalungkutan at galit ay nagsanib, nananangis sa takot, at itong subaw ng lumang dugo ay puno rin ng masalimuot na emosyon. Wala nang kaunting pagmamataas at pagmamataas, at mayroon lamang isang pangungusap sa kanyang puso, may mga tao na higit sa mga tao, at siya, na nasa tuktok ng sinaunang virtual na kaharian, ay hindi magagapi. Malamig na tinitigan niyang Yiyo si Yuanju at sinabing, kung hindi dahil sa may kaugnayan ako kay Emmy, papatayin kita ngayon. Humingi ka ng paumanhin sa aking lola, dapat mong malaman na maaari kitang mawala ng hindi kumikilos. Isa kang maliit na sinaunang martial arts virtual realm, at isa kang langgam sa paningin ko. Si Master Yuanju ay nagulat sa lahat. Nagsisi siya ngayon, ngunit walang panghihinayang gamot sa mundo. Sa pakikinig sa malamig na mga salita ni Yang Yiyo, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Yang Yiyo. Natutuwa siya na may koneksyon si Yang Yiyo kay Emmy. Ngayon wala na siyang init ng ulo. Paghingi lang ng tawad sa lola. Hindi mahalaga. Hanggat mabubuhay siya, ayos lang. Ang mas nilinang niya sa kanyang antas, mas pinahahalagahan niya ang kanyang buhay. Ang pagiging buhay ay mas mabuti kaysa sa anupaman. Ang hiningang tumama lang sa kanyang kaluluwa ay nagpasindek sa kanya. Sa pag-iisip nito, nanginginig na tumayo si Yuanju. Sinulyapan niya si Yang Yiyo na may malamig na tingin at mabilis na umiwas. Ang tingin sa mga mata ni Yang Yiyo ay nagpang-inig sa kanyang kaluluwa. Mabilis siyang umiwas ng tingin at naglakad patungo sa lola ni Yang Yiyo. Madam, bulag si Yuanju noon. Patawarin mo ako sa anumang pagkakasala. Humihingi ng tawad si Yuanju sa iyo. Sa oras na ito, hindi galit si Master Yuanju. Yumuko siya at ikinulong ang kanyang mga kamao para humingi ng tawad sa lola ni Yang Yiyo. At habang nagsasalita, may kinuha siyang brocade box sa kanyang mga braso at binuksan iyon. Sa oras na ito, si Wang Xuanji, na nakaupo sa gilid, ay bumulalas, 1,000 taong gulang na ginseng dugo. Nakita rin ni Yang Yiyo ang dugong ginseng sa kahon ng buksan ni Yuanju ang kahon na kasing laki ng palad. Bahagyang tumibok ang kanyang puso sa unang pagkakataon. Medyo napatalon pa talaga ang dantian na matagal nang nanahimik. Isang sinag ng liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at tiningnan niya ang dugong ginseng sa kamay ni Yuanju. Ang maliit na kahon, may dugong ginseng na kasing kapal ng 9 na pulgadang kalingkingan, at mayroon na itong prototype ng 5 senses. Ito ay dapat na isang top-grade na produkto. Ang mga spiritual na pagbabago bago na ibinubuga ay mas mahusay kaysa sa mga espiritual na pitch sa kanyang Chankun pot space. Baby. Bulong ni Yang Yiyan sa kanyang puso. Medyo alam niya na si Yuanju ay natakot sa kanya at naglalabas ng blood ginseng para iligtas ang kanyang buhay. Ang bait talaga ng matanda. Nagmura si Yang Yiyan sa kanyang puso. Gusto na niyang patayin ang lola sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya nang nakakunot ang noo, at wala siyang balak na hayaang maging komportable si Yuanju. Ngayon ay direktang inilabas ng matanda ang dugong ginseng, na talagang nagpakilos kay Yang Yiyan. Kung tatanggapin niya ang blood ginseng ni Yuanju, hindi na niya ito ipapahiya. Siyempre, hanggat pinatawad siya ng lola, walang pakialam si Yang Yiyan. Sa pagkakataong ito, tumayo ang lola at sinabing, kalimutan mo na, bisita ang bisita. Kaya kung tiisin ang ilang masasakit na salita. Salamat sa iyong pagpapatawad, matandang babae. Nakahinga rin ng maluwag si Yuanju at magalang na iniabot ang dugong ginseng sa kanyang kamay sa lola. Alam ni Yang Yiyan na ayon sa personalidad ng lola, hindi niya ito tatanggapin. Babatiin na sana niya si Zhao Nan, na umalalay sa lola, at hiniling sa kanya na tanggapin ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, iniunat na ni Lu Zuoxi ang kanyang kamay upang kunin ang dugong ginseng mula kay Yuanju, at malamig na sumangot, sa pagkakataong ito ay maswerte ka, matandang lalaki, umatras ka. Natigilan si Yuanju sa pagkakataong ito, napatingin kay Lu Zuoxi, at sa sumunod na sandali ay namutla ang kanyang mukha. Nakaramdam siya ng matinding pressure mula kay Lu Zuoxi. Nagulat siya at naisip, isa pang taong may hindi maarak na paglilinang. Matapos masilayan ni Lu Zuoxi, mabilis siyang umatras, hindi nang ahas na huminga, at pinagpawisan ang buong katawan. Iniisip ang kanyang bastos na pagpisil kay Lola Yang Yiyo sa simula, ang babaeng ito ay nasa tabi ni Lola Yang Yiyo noong panahong iyon. Kung gumawa siya ng aksyon sa oras na iyon, matagal na siyang pinatay. Bumalik si Yuanju. Ay basang-basa ng pawis. Sa oras na ito, gusto lang niyang umalis ng Yunmen ng mabilis. Ang lugar na ito ay puno ng mga nakatagong dragon at nakayukong tigre, at hindi ito isang lugar na matutuluyan ng mahabang panahon. Pagkatapos ay ngumiti siya kina Lu Zuoxi at Lola Yang Yiyo, sumaludo kay Yang Yiyo ng kamao, at aalis na sana. Ngunit nakakadalawang hakbang pa lamang siya nang tumawag si Yang Yiyo, teka. Nabigla si Yuanju at lumingon siya ng masama ang mukha. Natanggal lahat ng ngipin niya, kaya medyo nauutol siyang nagsalita. Sabi niya na may ngiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak, siguro kung may iba pang tagubilin si Master Yang.
Dahil nandito ka, huwag kang magmadaling umalis. Ngayon ay ang Yunmen ceremony. Manatili at maging saksi. Alam ni Yang Yiyu na ang matandang ito ay walang gagawin sa kanya o kay Yunmen ngayon, ngunit maaari siyang magtanim ng sama ng loob sa pamilya ni Ningke sa hinaharap. Bagamat hindi gaanong humanga si Yang Yiyu sa mga magulang ni Ningke, ayaw niyang mapahiya si Ningke sa hinaharap, kaya gusto niyang panatilihin si Yuanju upang makita kung ano ang gagawin niya mamaya. Ang layunin ay upang pigilan siya sa pag-iisip tungkol dito sa hinaharap. Ang tunay na highlight ay hindi pa nagsisimula. Sinabi ni Yuanju na may pangit na mukha, ito. Bago siya matapos magsalita, ngumuso si Yang Yiyu at pinaikit ang kanyang mga mata, sinabing, bakit hindi ka masaya? Hindi, karangalan kong manatili at masaksihan ang Yunmen ceremony. Wala na akong mahihiling pa. Agad na naging mahiyain si Yuanju matapos natitigan ni Yang Yiyu. Tapos umupo ka ulit. Nakangiting tumingin si Yang Yiyu kay Yuanju. Oo, pinunasan ni Yuanju ang malamig na pawis sa kanyang noo at mabilis na umupo muli. Sinulyapan niya ang ina ni Ningke at kinasusuklaman niya ito hanggang sa mamatay. Nabahala ang ina ni Ningke nang bigyan siya ni Yuanju ng malamig na tingin. Alam niyang nagulo na siya sa pagkakataong ito. Ngunit pagkatapos tingnan ng kanyang anak at si Yang Yiyu sa bukid, naging mas aktibo ang ina ni Ningke. Sa sandaling ito, lumapit si Wang Zongren at nagsabi, Guro, nang lumabas ako ngayon, nakita ko na maraming mga sinaunang mandirigma ang nagtitipon sa labas ng Yun Village. Ano ang dapat kong gawin? Natigilan si Yang Yiyu, pagkatapos ay ngumiti at nagsabi, pakipasok. Sa tingin ko ang mga tao mula sa iba't ibang puwersa ay hindi na makapaghintay pa. Kabanata 780, pagpasok sa Yunmen upang uminom ng tsaa sa loob ng 10 hininga. Oo, guro, aanyayahan ko sila kaagad. Tumango si Wang Zongren at sumang-ayon, at direktang lumipad sa hangin. Pagkatapos ay dahan-daang ibinuka ni Wang Zongren ang kanyang bibig, ang kanyang boses ay parang kulog at kulog, mga kapwa sinaunang martial artist, iniimbitahan ka ng aking pamilya, may ihahain na tsaa si Yunmen, sana ay pumasok ka sa Yunmen para uminom ng tsaa sa loob ng 10 hininga, at huwag magtago sa labas ng Yunmen upang panuurin ang kasiyahan, upang hindi sipon. Halos matawa si Yang Yiyu sa kanyang puso nang marinig niya ang sigaw ni Wang Zongren, at bamulong sa kanyang sarili, marunong magsalita ang brat na ito. Bagamat parang wala sa tamang pakinggan ang sigaw ng apprentice, medyo out of tune pa ito sa una. Ngunit pagkatapos pag-isipang mabuti, ito ay talagang angkop, ang literal na tono ay magalang, at ito ay naaayon sa kalooban. Lalo na ang pangungusap sa loob ng 10 paghinga, ito ang pagtatapos, bagaman ito ay mapanganib, ngunit ito ay higit na naaayon sa panlasa ni Yang Yiyu. Alam ni Yang Yiyan na sa sandaling bumalik siya, ang buong mundo ng sinaunang martial arts ay tiyak na babalik sa bulwagan upang marinig ang tungkol sa mga taong nawala ng magkasama. Kung tutuusin, siya lang naman ang bumalik. Hindi, ngayon ay si Wang Zongren at ang kanyang 2 disipulo ang bumalik. Ang mga taong iyon ay dapat pumunta upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Noong nakaraan, si Yang Yiyan ay kilala bilang Yang Fengmo sa sinaunang martial arts world. Gumawa siya ng maraming mga kaaway at tiyak na maaalala ng ilang puwersa. Kung maraming tao, hindi maiiwasan na may manggugulo. Ang boses ni Wang Zongren ay hindi lamang banta. Lumipad siya ng mataas sa langit, na nagpapakita ng pagkabigla ng lakas. Bukod dito, ang kanyang katawan ay parang kulog at mga kampana na kumakalat sa lahat ng direksyon. Sa kanyang pagsigaw, hindi naman talaga delikado. Ang lakas niya. Ang kakayahang lumipad gamit ang isang espada, lumipad sa kalangitan, at magkaroon ng boses na parang kampana ay isang pagpapakita ng lakas o pagpigil. Naniniwala si Yang Yiyan na kung matalino ang mga sinaunang martial artist sa labas, tiyak na masunurin silang papasok. Kung mayroon mang mangmang, hindi tatutol si Wang Zongren na lumabas para sanayin ang kanyang mga kamay at paa. Siya ay talagang nasisiyahan sa pangalawang alagad na ito sa kanyang puso. Siya ay nagkaroon ng kilos ng isang dakilang tao. Sa labas ng Yunmen, ang ilan sa pinakamagagandang puwersa ay natakot. Dumating sila sa Yunmen upang magtago sa dilim, ngunit hindi nila inaasahan na matutuklasan sila noon pa man. Nang makita si Wang Zongren na lumilipad sa himpapawid na parang isang immortal, at narinig ang babala at pagbabante sa kanyang mga salita, ang mga taong ito ay hindi na makapagtago. Hindi na kailangang mag-isip tungkol sa pagtakas. Hindi mo ba nakita na lumilipad siya na may 3 taong may hawak na espada sa kanyang mga kamay, parang bahaghari? Sino ang maglakas loob na tumakbo? Sino kayang tumakas? Mas mabuting pumasok sa Yunmen nang masunurin. Kung bibisitahin mo siya ng lantaran, maaaring hindi kumilos si Yang Fengmo, di ba? Sa pag-iisip ng mga bagay na ito, ang mga taong ito ay lumabas mula sa buong Yunmen at pumasok sa Yun Village. Sa pasukan ng nayon, lumitaw ang isang kawili-wiling eksena. Naturally, may mga taong kilala ang isa't isa sa mga puwersa.
Natigilan ang lahat nang magkita sila, sa pag-aakalang inayos na pala nila ang palihim na pag-espiya ng aming pamilya na madaling pakitunguhan. Hindi pinaparusahan ng batas ang lahat, at hindi sasalakayin ni Yang Fengmo ang lahat. Nalantad sa tawanan ang kahihiyan matapos makipagkita sa mga kakilala. Hello, Kuya Chen, magkikita pa tayo. Nandito rin si Kuya Lee. Magalang si Master Zhang. Magalang si Master Wang. Ang gayong paggalang sa isa't isa ay lumitaw sa pasukan ng Yun Village, at pumasok sila sa Yunmen Gate ng 2 at 3. Nagpadala si Chen Qibian ng mga tao sa pasukan ng Nayon upang tanggapin sila pagkaalis ni Wang Zhongren. Si Lu Zuoxi ay palaging namamahala sa mga patakaran ng Yunmen Gate, at hinihiling ni Yanran ang mga disipulo ng Yunmen na sundin ang mga patakaran ng mga pangunahing sekta ng paglilinang. Yunmen. Hindi bibigyan ng pagkakataon ng mga tao na pag-usapan ang tungkol sa etiketa. Pagkatapos ng tawag ni Wang Zhongren, inayos ni Chen Qibian, ang general manager ng Yunmen, ang mga tao na isa-isang itaas ang mga upuan, handang aliwin ang mga disipulo ng sinaunang martial arts world. Ang espiritual na kamalayan ni Wang Zhongren ay nagmamasid sa mga tao ng iba't ibang puwersa sa paligid ng Yunmen sa himpapawid, at nalaman na walang sinuman ang ignorante, ngunit pagkatapos nilang lahat ay makapasok sa Yunmen, sa wakas ay lumipad siya pababa. Guro, lahat sila ay pumasok, at lahat sila ay matino. Hehe, na-disappoint ako. Tumawa si Wang Zhongren. Pinandilatan siya ni Yang Yiyo at ngiting sinaway, ikaw bastard, ito ang Earth, puno ng mga sinaunang mandirigma. Ang pinakamataas na antas ng cultivation ay ang Void Realm, na hindi sapat para sa iyo, isang mid-stage na Jindan. Panatilihin. Isang mababang profile sa hinaharap. Ang tunay na malalakas ay malalakas na kalaban sa Mountain at Sea Realm, at maging sa mas malawak na mundo. Dapat kang maging mapagparaya sa mga sinaunang mandirigma ngayon. Pagkatapos ng lahat, lahat tayo ay galing sa iisang bayan. Kung ito ay nasa Mountain and Sea Realm, naniniwala ako na kahit na ang mga taong ito ay mga kaaway, sila ay tatayo sa ating panig kapag kaharap ang mga magsasaka ng Mountain and Sea Realm. Naiintindihan mo ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Wang Zhongren nang marinig niyang binanggit ng kanyang amo ang Mountain and Sea Realm. Marami siyang pinaghirapan sa Mountain and Sea Realm. Sa katunayan, sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, sapat na siya para maging hari sa lupa. Ngunit iba ang kapaligiran. Tama si Master. Ang pananakot sa mga sinaunang mandirigma ay hindi isang kasanayan. Kung ikukumpara sa Mountain and Sea Realm, gaano kapareho ang kanyang cultivation sa kasalukuyang sitwasyon? Kung ang kasalukuyang kapaligiran ay ilalagay sa Mountain and Sea Realm, ang kanyang cultivation ay hindi magiging iba sa mga sinaunang mandirigma sa mata ng mga Yuanying Masters na iyon. Tatandaan ko iyon. Matapos ang apoy ng pagmamataas na nag-aalab sa puso ni Wang Zhongren ay pinatay ng kanyang Panginoon na si Yang Yiyo, nakaramdam siya ng paghanga sa kanyang puso. Tumanggo si Yang Yiyo ng may kasiyahan. Alam niyang bumuti na naman ang takbo ng isip ng kanyang pangalawang alagad, buti na lang. Gayunpaman, pagkatapos ibuhos sa kanya ang malamig na tubig, natakot siya na masira ang kanyang kumpiyansa, kaya't sinabi pa rin niya, gayunpaman, maging isang martial artist o isang cultivator, ang malakas ay iginagalang, at ang intriga at panlilinlang ay karaniwan. Ikaw. Hindi dapat basta-basta ang mga may mababang cultivation, para hindi tumaob sa kanal. Kung ang mga palatandaan ay hindi tama, kailangan mong pumili kung lalaban o papatay, at hindi mo kailangang magpanggap na apo. Pagkatapos ng lahat, ang aking karanasan sa paglilinang ng Yunmen ay batay sa kalikasan at kalikasan. Hanggat hindi ito lumalabag sa mga prinsipyo, hindi masamang ideya na patayin ang ilang tao na may lihim na motibo o yaong mga matigas ang ulo. Nagliwanag ang mga mata ni Wang Zhongren at tumango, naiintindihan ng alagad. Sa sandaling ito, mayroon siyang kaunting kaliwanagan sa kanyang isipan. Sige, sundan mo ako para makilala ang mga bayaning ito sa sinaunang martial arts world. Ang ilan sa kanila ay may koneksyon sa ating Yunmen. Oo. Naglakad ang guro at disipulo patungo sa pasukan ng plaza habang nag-uusap. Sa oras na ito, lumitaw sa paningin ng mga sinaunang martial artist na nakasuot ng iba't ibang damit. Pagkatapos ay natigilan si Yang Yiyo, at pagkatapos ay isang boses na may ngiti sa kanyang mukha ang tumunog. Si Chen Qibian ang sumigaw ng malakas, dumating na si Master Qingshu ng Kunlun, at inihandog niya ang 1,000 taong gulang na Snow Lotus. Si Shaolin, naghahatid ng 1,000 taong gulang na ginseng. Habang patuloy na tumutunog ang boses ni Chen Qibian, pumutok ang bibig ni Yang Yiyo. Hindi niya tinatawanan ng mga Reg Along ipinadala ng mga sektang ito. Sa katunayan, marami siyang espiritual na gamot sa antas na ito sa kanya ngayon. Sa pagkakaroon ng Luofu Cave Heaven, hindi magkukulang ng 1,000 taong gulang na mga espiritual na gamot, at kahit 10,000 taong gulang na mga espiritual na gamot. Ano? Napasaya niyang ang saloobin ng mga sektang ito.
Noong unang itinatag ang Yunmen, magiging karapat-dapat ba ito sa mga mata ng mga sinaunang martial arts sects na ito? At ngayon, ang mga sinaunang sekta na ito na tumayo sa sinaunang martial arts world ay nagbibigay ng mga regalo kay Yunmen. Ito ay isang pagpapakita ng lakas ng Yunmen. Kaya napangiti siya ng masaya. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang apprentice na si Wang Zhongren para batiin siya. Likas na pamilyar siya kay Kunlun Qingxuzi. Siya ang master ng Zhangkangren. Nabanggit siya ni Zhangkangren noong nakaraan. Sa katunayan, hinarangan niya ang pakikipag-ugnayan kay Zhangkangren, Mi Xiying, ang batang monghe na sina Lao Fan, Hu Xianer, at Chen Chengxiang, na tumalikod sa kanya sa altar ng Qiangbei Mountain, ay itinuturing na mga kaibigan habang buhay at kamatayan. Maliban kay Chen Chengxiang, tinuturing ni Yang Yiyu ang iba pang 5 tao bilang mga kaibigan. Pagkarating sa Mountain and Sea Realm, siya lang at ang batang monghe na si Lao Fan ang nagkataon. Para naman kay Zhangkangren, Mi Xiying, at Hu Xianer, walang bakas sa kanila. Ngayong dumating na ang mga taong ito sa pintuan, kailangan niyang magpaliwanag. Kaya kailangang tanggapin ni Yang Yiyu ang mga tao mula sa ilang sekta. Upang mapanatili ang pagkakaibigan ni Zhangkangren at ng iba pa sa kanyang puso, kailangan din niyang magbigay ng mukha sa mga sekta sa likod nila. Ang unang taong pumasok ay si Qingxuzi mula sa Kunlun, ang master ni Zhangkangren. Nang makita ni Yang Yiyu ang matandang ito, hindi niya maiwasang humanga sa kanyang puso, siya ay talagang walang kamatayan. Kung pag-uusapan, siya at si Kunlun ang may pinakamalalim na koneksyon, kasama ang lumang drunken immortal sa nakaraan at ang mga Zonqing na tao sa likod. Kaya't hindi siya nagpahangin, at mabilis na naglakad patungo sa Qingxuzi. Sa mga mata ni Yang Yiyu, ang Qingxuzi ay talagang isang pag-iral sa tuktok ng Void Realm, na karapat-dapat na maging malaking kapatid ng sinaunang martial arts sect. Lahat ng lumabas sa Kunlun ay may pambihirang paglilinang. Si Qingxuzi, nakasuot ng puting Daoist robe, na may puting buhok at parang diwata. Binabati ni Junior Yang Yiyu ang Daoist Qingshu. Naisip ni Yang Yiyu sa kanyang sarili na ayon sa teorya ng seniority sa pagitan niya at ng mga Zonqing, dapat niyang ipakita ang paggalang kay Qingxuzi bilang isang junior. Gayunpaman, mabilis na lumapit si Qingxuzi upang suportahan siya at sinabing, Master Yang, pasensya na, matandang Daoist, kayo ng aking nakatatandang kapatid na si Lei Ting ay magkaibigan anuman ang edad, ikaw at ako ay maaaring maging magkapantay na magkaibigan, huwag maging magalang. Pagkatapos magsalita, si Qingxuzi, na may pag-aalala at nag-aalab na tingin sa kanyang matandang mga mata, ay nagsabi, gusto kong batiin ka sa iyong malaking kapalaran at makabalik ng ligtas mula saan man ka naroroon. Iniisip ko kung may alam ka bang balita tungkol sa aking alagad na si Zon Qingren. O anumang balita tungkol sa aking nakatatandang kapatid na si Lei Ting. Napabuntong hininga si Yang Yiyu sa kanyang puso at sinabi, ang darating ay dumating na sa wakas. Natatakot siyang magtanong ang mga matandang kaibigang ito tungkol sa mga balita ng nakaraan, ngunit dumiretso si Qingxuzi sa punto, at saglit na hindi niya talaga alam kung saan magsisimula. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.